Isang milyonaryo ang nagpanggap na nabulag para subukan ang kanyang nobya at ang kanyang makambal hanggang sa ang kasambahay. Wala kang silbi, sana umalis ka na sa bahay na ito at tigilan mo na ang paghawak sa magiging akin. Sigaw ni Carmina, baluktot ang mukha sa nakalalasong galit habang ang kanyang daliri na pinalamutian ng 5 karat na singsing na brilyanta ay direktang nakaturo sa ulo ni Clara. Ang batang kasambahay, nanginginig na parang dahon sa ilalim ng bagyo, ay lumuhod sa Persian rug. Yakap ang maliliit na sina Lino at Pio nang may matinding pagkabahala. Ang makambal, 2 taong gulang pa lamang, ay umiyak na takot na takot. Itinatago ang kanilang mamukha sa asul na apron ngang nag-isang taon na nag-alok sa kanila nga init sa mansyon na iyon nayari sa yelo at marmol. Ma'am Carmina, pakiusap ni Clara na nanginginig ang boses sa pagiya. Hindi naglakas loob na tumingin. Naglaro lang sila. Wala silang nasira. Sumpa ko sa buhay ko. Ang buhay mo, bumulong si Carminang malupit tuyo at walang anumang pagkatao. Mas mababa ang halagang buhay mo kaysa sa florera na halos mabasag nila. Sa tingin mo ba may pakialam ako kung naglalaro sila? Nainis ako na humihinga sila ang hangin ko, na dinudumihan nila ang magiging sala kong kanilang hangal na tawa. At ikaw ang pinakamasamang pagkakamali sa bahay na ito. Sa bungat ng matibay na pintuan ng kahoy, isang figuran ng lalaki ang nanatiling walang galaw na parang estatwa ng katarungan na malapit ng mabuhay. Si Alistair Vergara, ang hotel magnate, na ang yaman ay tinatayang daan-daang milyon, ay mabigat na sumandal sa isang itim na tungkot. Ang kanyang mamata ay nakatago sa likod ng hindi matukoy na itim na salamin para sa mundo, para sa mga doktor, at higit sa lahat para sa babaeng sumisigaw sa gitna ng sala. Nabulag si Alistair sa isang mapaminsalang aksidente sa kotse eksaktong 1 buwan na ang nakakaraan, ngunit sa likod ng tinted na salamin, ang kanyang mapupil ay umimpis ng may mapanuksong katumpakan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pinilit na kagandahan ni Carmina, ang babaeng nakpapanggap sa harap ng mga kamera ng mataas na lipunan na isang mapakawanggawang santa na ngayoy nagtransforma sa isang halimaw ng kasakiman. Nakita niya kung paano bumabaon ang kanyang matutulis na takong sa sahig, papalapit na nagbabanta sa mga bata, at nakita niya si Clara, ang hama na babae na inupahan niya 6 na buwan na ang nakakaraan, na naging isang human shield, handang tumanggap nga suntok upang hindi lang masaktan ang kanyang mga anak. Patahimikin mo sila, sigaw ni Carmina. Itinaas ang nakabukang kamay, handang sampalin ang mukha ng kasambahay. Kung hindi lang bulag at pabigat si Alistair sa itaas, matagal na kitang pinalayas. Ayoko sa mga batang ito. Pagkatapos naiting ikasal at pirmahan niya ang mapapeles, ipadadala ko sila sa isang boarding school sa ibang bansa at ikaw, ibabalik kita sa kahirapan kung saan ka nanggaling. Mahigpit na hinawakan ni Alistair ang hawakan ng kanyang tungkot ng buong lakas na namuti ang kanyang buko. Ang pagnanais na tumakbo, alisin ang maskarang ang kanyang nobya at palayasin siya sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon ay nagpaalap ng kanyang dugo. Ngunit hindi niya kaya. Hindi pa. Kailangang ganap na magsara ang bitag. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang moral na pagkabulok ng babaeng halos ibinigay na niya ang kanyang imperyo. Ibinaba ni Carmina ang kanyang kamay na bahagyang sumagi sa mukha ni Clara na ipinikit ang kanyang mata na naghihintay sa impact. Mag-subscribe ngayon upang matuklasan kung paano isinagawa ang milyonaryo na ito ang pinaka-elegante at masakit na paghihiganti laban sa babaeng gusto lamang. Ang kanyang kapalaran at kung paano inihanda ang kapalaran ang isang twist na walang sinuman ang nakakita na darating. Ang suntok ay hindi dumating. Huminto si Carmina, humihingal. Inaayos ang kanyang malinis na damit na sutla. Hindi ka worth na kahit na anong pagsisikap na saktan ka. Bumuga siya ng may pahamak. Lumingon sa salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Ngunit pakinggan mo ako ng mabuti, katulong. Kapag ako na ang ginang Vergara, ikaw ang unang basura na itatapon ko sa kalsada. Ngayon, dalhin mo na sila. Huwag kong makita o marinig. Kung bumaba si Alistair at magtanong kung bakit sila umiyak, sasabihin mong nadapa sila. Kung bubuksan mo ang iyong bibig upang sabihin ang totoo, sinisiguro ko sa iyo na hindi ka na makakahanap ng trabaho sa bansang ito. Masiglang tumango si Clara. Buhat si Lino sa isang braso at si Pio sa kabilang braso nang may lakas. Natangging kang maternal, instinct lamang kang nagbibigay. Kahit na hindi niya sila tunay na anak, tumakbo siya patungo sa service exit habang binabasang ang kanyang luha ang blonde na buhok ng mga bata. Mula sa anino ng pasilyo, pinanot ni Alistair ang pagtakas ni Clara. Ang kanyang puso,
na pinatigas na mga taon ng walang awa na negosyo ay nakaramdam ng lamat. Wala ang babaeng iyon kumikita ngang minimum wage, ngunit pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak ng may pagkasuklam na hindi kailanman makakaroon si Carmina. Si Carmina na nag-iisip na siya ay nag-iisa ay kinuha ang kanyang cellphone. Ang tono ngang yang boses ay radikal na nagbago nang sagutin niya ang tawag. Hello, mahal. Hindi si Alistair ay pareho pa rin. Kawawa naman, siya ay isang malaking pabigat. Darating ang abogado bukas. Sa sandaling makuha ko ang kapangyarihan sa mga account sa ibang bansa, magiging atin na ang lahat. Alam kong malungkot, ngunit wala siyang alam. Para siyang isang bata na nawawala sa dilim. Isang hakbang na tahimik na umatras si Alistair na parang anino. Isang malamig, kakilakilabot at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang nalabi. Akala ni Carmina na nawawala siya sa dilim. Ngunit hindi niya alam na siya ang may-ari ng mga anino. Ang pangangaso ay nagsisimula pa lamang. Ang desisyon na magpanggap na bulag ay hindi isang padalos-dalos na kilos, kundi ang pinakamahalagang diskarte sa negosyo sa buhay ni Alistair Vergara. 30 araw na ang nakalipas. Kilala siyang mundo bilang ang shark ng industriya. Isang lalaking nagparami ng manan kanyang ama ng 10 beses. Nagtayo siya nga luxury hotel mula Boracay hanggang Cebu. Mayroon siyang kapangyarihan, respeto, at isang bank account na makakabili ng maliliit na bansa. Ngunit sa pag-isaing ang kanyang penthouse, si Alistair ay may isang pagdududa na kumakain sa kanyang kaluluwa. Mahal ba siya ni Carmina o mahal niya ang platinum card na walang limitasyon na ibinigay niya rito? Ang aksidente ay totoo, ngunit ang mga kahihinatnan ay hindi. Ang kanyang sports car ay lumihis ng kalsada sa isang gabi ng malakas na ulan. Nang magising siya sa pribadong ospital, nakabalot ang mata bilang pag-ingat dahil sa bahagyang pinsala sa ulo. Narinig niya ang unang pagtataksil. Hindi ito bulong o pagtatapat sa isang manginibig. Ito ay isang pag-uusap sa telepono na ginawa ni Carmina sa paanan ng kanyang kama. Sa pag-aakalang wala pa rin siyang malay dahil sa anestesia. Doktor, kailangan mong maging tapat sa akin, aniya sa isang boses na nagpapanggap na nag-aalala, ngunit napansin ni Alistair na ang kanyang pandama ay lumala dahil sa pansamantalang kawalan ng paningin na ito ay pakabahala sa pinansyal kung siya ay maging baldado. Sino ang hahawa nga trust fund? Kailangan kong malaman kung dapat kong simulan ang mga legal na pamamaraan ng pagiging tagapangalaga kaagad. Hindi natin maaring hayaan na ma-freeze ang pera. Nakaramdam si Alistair ng matinding lamig na dumaloy sa kanyang gulugot. Hindi siya nagtanong kung mabubuhay siya. Hindi siya nagtanong kung masakit. Nagtanong siya tungkol sa trust fund. Ilang oras pagkatapos, nang pumasok si Dr. Manny Garcia, isang matandang kaibigan na, pamilya at ang tanging taong lubos na pinakakatiwalaan ni Alistair, sa silid upang alisin ang kanyang benda. Hinawakan ni Alistair ang pulso nito ng mahigpit. Sabihin mo ang totoo, Manny. Ayos lang ang nga mata mo. Perpekto, Alistair. Suwerte ka. Ilang pasalang. Sa loob ng 2 araw, pipirma ka na ulit ng mga kontrata. Hindi, bulong ni Alistair na binaba ang boses. Hindi ako makakakita. Manny, kailangan mong gumawang ulat. Nawalan akong ganap na paningin. Hindi na may babalik ang pinsala sa optic nerve. Nagulat ang doktor. Balif ka ba? Ilalagay niyan sa panganib ang masyares ng kumpanya. Magiging kinakabahan ang mga investor. Wala akong pakialam sa kumpanya, bulong ni Alistair. Kailangan kong makita kung sino ang nasa tabi ko kapag nawalan ng ilaw. Kailangan kong malaman kung ang babaeng papakasalan ko ay asawa ko o berdugo ko. At kailangan kong malaman kung ligtas ang mga anak ko. Manny, gawin mo para sa alaala ng aking ama. Ang ulat ay pinake. Bumalik si Alistair sa bahay na nakasakay sa wheelchair na may mamata na natatakpan ng itim na salamin. Ginagampanan ang papel ng kanyang buhay at mas matindi ang pagtama ng realidad kaysa sa aksidente. Sa loob lamang ng 4 na linggo, nagbago ang kanyang mansyon. Si Carmina, kumbinsido na ang kanyang nobyo ay isa ng baldado at umasa, ay tinanggal ang kanyang maskara. Pinalayas niya ang mga pinakakatiwalaang kawani, ang kasambahay na nagpalaki kay Alistair sa kadahilan ng pagbabawas ng gastos at umarkilangang isang murang ahensya. Kaya dumating si Clara, isang batang babae na walang karanasan na nangangailangan ng pera ng husto upang ipadala sa kanyang nanay na may sakit sa probinsya.
Naalala ni Alistair ang unang araw ni Clara, nakaupo siya sa library na nagpapanggap na nakikinig sa isang audiobook. Pumasok si Clara upang maglinis ng alikabok. Amoy sabon at sariwang labada. Patawad, sir. Sabi niya sa matamis na boses, iniisip na hindi niya napansin ang kanyang presensya. Hindi ko po gustong abalahin kayo. Hindi ka abala. Sagot niya nang may pagkaprangka, pinapanatili ang kanyang karakter. Sino ka? Ako po si Clara, ang bagong tagalinis at tagapag-alaga ng mga bata. Sir, sinabihan ka ba nila na isa akong halimaw? Sinabihan po ako na kayo ay dumaraan sa mahirap na panahon, sir, at kailangan ninyong katahimikan. Nahintay si Alistair ne, reklamo. Ang mapanuksong komento na karaniwang ginagawa ng mga empleyado sa kanyang likuran, ngunit inayos lang ni Clara ang kumot sa kanyang gabinti. Kung kailangan ninyong kahit ano, nandito po ako. Ang maanak ninyo ay parang maanghel, sir. Mayroon silang parehong mamata. Ang komentong iyon ay nagpatahimik sa kanya. Mayroon silang parehong makamata. Nakita ni Clara ang mabata ng may pagmamahal, habang nakita ni Carmina ang maito bilang maabala na nakikipakumpitensya sa mana. Mula noon, si Alistair ay gumugugol ngang oras na nakaupo sa mga estratehikong lugar ng bahay, naging isang espiya sa kanyang sariling tahanan. Narinig niya si Carmina na nag-organisa ng mararangyang party gamit ang petty cash. Party kung saan niya nilalait ang trahedya ni Alistair sa kanyang mga kaibigan mula sa mataas na lipunan. Mamabuti na yan, sabi niya sa isang kaibigan, abang guminom sila ng vintage champagnelas, doeng na apo na Mart. Ang bulag na asawa ay hindi nakakakita ng mabil, hindi nakakakita kung sino ang kasama ko. At ang pinakamaganda sa lahat, hindi niya nakikita na inaayusan ko ang buong bahay ayon sa gusto ko. Kapag ikinasal kami, ipapadala ko siya sa isang luxury rehabilitation clinic at ako ang magiging reyna ng lahat ng ito. Ang galit ni Alistair ay lumalaki araw-araw, nagpapalakas ng isang masusing plano ng pag-atake. Nag-install siya ng manakatagong kamera at mikropono na siya lang ang kumokontrol mula sa isang app sa kanyang telepono na na-access sa pamamagitan ng voice command at adapted screen na tinitingnan niya kapag walang tao sa paligid. Ngunit ang nangyari kaninang umaga, ang eksena na kanyang nasaksihan sa sala ay nagpabago ng mapanuntunan ng laro. Hindi na lang ito kasakiman, ito ay kasamaan. Hindi lang gusto ni Carmina ang kanyang nasiyahan siya sa pagpapahiya sa mga mahihina at ang pinakamasama sa lahat, pinagbabantaan niya ang pisikal na kapakanan ni Lino at Pio. Umalis si Alistair patungo sa kanyang opisina, isinara ang pinto ng may susi, inalis niya ang kanyang itim na salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mata na kulay kape ay nagniningning na may malamig na determinasyon. Lumakad siya patungo sa nakatagong safe sa likod ng isang painting, binuksan ito, at kinuha ang isang pulang folder. Nasa loob ang matunay na dokumento. Ang kasalukuyang testamento ay iniwan ang lahat kay Carmina kung sakaling siya ay mawalan ng kakayahan. Alam niya iyon, kaya't siya ay nakpipilit. Ngunit kinuha ni Alistair ang isang fountain pen at nagsimulang magsulat ng makala sa isang bagong dokumento. Sa tingin mo ay may kontrol ka, Carmina, bulong niya sa sarili. Ngunit wala kang ideya kung sino ang kinalaban mo. Sa sandaling iyon, may mahinang kumatok sa pinto. Mabilis na isinuot ni Alistair ang kanyang salamin, umupo sa kanyang leather armchair, at pinanatili ang kanyang matigas na postura. Pasok. Si Clara iyon, pumasok siya na may daladalang tray. Nanginginig ang kanyang kamay. May dala siyang tsa at mga cookies. Sir, dinala ko po ang merienda ninyo. Si Ma'am Carmina, umalis po siya para sa mga gawain at naisip kong baka gutom kayo. Lumingon si Alistair bagaman hindi siya tinitignan ng kanyang mata. Napansin niya na umiyak ang babae. Naririnig niya ang kanyang putol-putol na pahinga. Lumapit ka, Clara. Utos niya sa malambing na boses. Nakakaiba sa tono na ginagamit niya sa kanyang nobya. Lumapit ang babae at inilapag ang tray sa mesa. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Opo, sir. Ayos lang po. Nagsisinungaling ka. Sabi ni Alistair at sa isang segundo ay kinabahan siya na baka mayroon siyang naibunyag. Naririnig ko ang takot sa boses mo. May nangyari ba sa mga bata? Hindi po, sir. Natutulog po ang mga bata. Ayos po sila. Kailangan lang, nag-alinlangan si Clara. Alam niyang kung magsasalita siya ngang masama tungkol kay Carmina, sisantahin siya. Ngunit ang kabaitan ngang bulak na lalaki ay nagpapagaan ng kanyang puso. Sir, karapat-dapat po kayo na alagaan ng maayos. Naramdaman ni Alistair ang buhol sa kanyang lalamunan.
Ang babaeng iyon na kapapahiya at kapababanta pa lamang ay nag-aalala para sa kanya. Salamat, Clara, maaari ka nang umalis. Ngunit bago iyan, sabihin mo sa akin, anong kulay ngang damit mo ngayon? Nagulat si Clara sa tanong. Ito ay asul sir ang uniforme, hindi ba? Pagtatama niya ng misteryoso. Ngayon, suot mo ang kulay ngang katapatan. At iyan, Clara, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ngang ginto sa bahay na ito. Lumabas si Clara na nalilito. Hindi naiintindihan, ngunit nakaramdam ngang kakaibang init. Muling nag-iisa si Alistair. Tapos na ang yuktong ang pagmamasid. Ang yuktong pagsasagawa ay malapit nang magsimula at ang unang pagsubok ay magaganap ngayong gabi, ang hapunan kasama ang mga investor, kung saan plano ni Carmina na patatagin ang kanyang kapangyarihan. Bibigyan niya itong mahabang tali. Sapat na mahaba upang isabit niya ang kanyang sarili sa harap ngang lahat. Ang hapunan sa mansyon nga Vergara ay laging isang sagradong ritual, isang sandaling pagkabawas ng pagod at kasiyahan sa pagkain. Ngunit ngayong gabi, ang pangunahing silid kainan ay tila isang tahimik na larangan ng digmaan na puno ng statik na kuryente na nagpatindik ng balahibo. Ang makandila ng imported na wax ay kumukurap sa mahabang mesa ng naglalabas ng sumasayaw na anino na pinagmamasdan ni Alistair sa likod ng seguridad ng kanyang itim na salamin. Nakaupo siya sa dulo, matigas, na ang makamay ay nakapatong sa talang linen na hapon, nagpapanggap ng walang laman at nawawalang tingin na kanyang pinakadalubhasaan sa nakaraang buwan. Sa harap niya, sa kabilang dulo ng mesa, si Carmina. Kung si Alistair ay talagang bulag, siya ay malilinlang ng matamis na boses nito. Alistair, mahal, kukuha pa ba kitang alak? Ito ay Rioja 694, ang paborito mo, sabi niya sa isang tono na punong paalala at pagmamahal ngang mag-asawa. Gayunpaman, ang nakikita ni Alistair ay ibang-iba sa kanyang naririnig. Nakita niya ang isang babae na nagpapairap ng mga mata ng may pagkabahala habang nagsasalita, na mabilis na nagtatype sa kanyang mobile phone sa isang kamay habang hawak ang bote sa kabilang kamay. Ganap na binabalewala ang kanyang pisikal na presensya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng boses, ng hel at ng mukha nga, nainip na demonyo ay nagpabaling sa kanyang tiyan ng higit pa sa pagkain mismo. Hindi salamat, sagot ni Alistair na nagbigay ng sadyang pahinto na inilipat ang kanyang kamay ng may kaunting pagkataboy hanggang sa bahagyang matamaan ang kanyang baso ng tubig na nagpatapon ng ilang patak. Gusto niyang makita ang kanyang reaksyon. Nagbigay si Carmina ng hindi marinig na pagbuga. Isang pagkadismaya ang pumangit sa kanyang perpektong lipstick na pulang labi. Nilinis niya ang mesa gamit ang isang napkin, ginagawa ito ng may kapahingahan, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matamis. Oh, mahal ko, huwag kang mag-alala, kaunti lang iyan. Hayaan mong tulungan kita. Napakahina mo ngayon. Nadudurog ang puso ko na makita kang ganyan na umaasa. Ngunit huwag kang matakot. Ako ang magiging mga mata at kamay mo. Ikaw ang magiging berdugo ko kung hahayaan kita. Naisip ni Alistair na mahigpit na pinaksara ang kanyang panga. Sa sandaling iyon, tahimik na bumukas ang service door. Pumasok si Clara na may daladalang traying ikalawang ulam. Naglalakad siya na nakayuko ang ulo, sinusubukang maging hindi nakikita. Suot niya ang malinis na uniforme, ngunit napansin ni Alistair na may malalim na peripheral vision dahil sa adrenaline, ang pamumula ng kanyang mamata at isang bahagyang marka sa kanyang pulso, marahil ay gawa ng pahawa ni Carmina sa kanya kanina. Narito po, sir. Bulong ni Clara na inilapag ang plato sa harap niya ng may matinding pagkaingat, ginagabayan ang kamay ni Alistair patungo sa makubiertos. Ang isda ay hiniwa ng malilit na piraso, walang tinik, ayon sa gusto ninyo. Mag-ingat po, mainit ang plato. Napakalaking pagkakaiba. Habang kinakausap siya ni Carmina na parang isang tangang bata, kinakausap siya ni Clara ng may dignidad, iginagalang ang kanyang di umano'y kapansanan, ngunit hindi binabawasan ang kanyang pagkalalaki. Biglang, isang matinis na hiyaw ang bumali sa katahimikan ngang silid kainan, galing ito sa itaas. Ito ang walang humpay na pag-iya ni Lino na agad sinundan ng kay Pio, isang koro ng pagdurusa ng mga bata na halos nagpatayo kay Alistair mula sa upuan ng may likas na reaksyon. Pinilit niya ang kanyang sarili na manatiling tahimik, ipinako ang kanyang makuko sa kanyang palat. Anong nangyayari? Tanong ni Alistair na lumingon sa kisame. Bakit sila umiyak nga ganon? Hindi sila umiyak sa oras na ito. Nahulo ni Carmina ang kanyang tinidor nang may kalampa sa plato ng porselana.
Baluktot ang kanyang mukha sa maskara ng malamig na galit na nakatutok kay Clara, na nanatiling paralisado sa tabi na aparador. Nakakagulat, bulong ni Carmina na binago ang kanyang tono sa isang pekeng pagkadismaya. Muli na naman, Alistair. Mahal, ayoko sanang sabihin sa iyo upang hindi ka mag-alala sa iyong kalagayan, ngunit sa tingin ko ay walang pasensya si Clara sa mga bata. Nagtaas ng tingin si Clara na takot na takot. Ma'am, hindi po ayon toto. Manahimik, putol ni Carmina na sinampal ang mesa ng kanyang palat. Huwag kang maglakas loob na sagutin ako sa harap ni Sir Alistair. Bago ako bumaba para maghapunan, narinig ko ang kakaibang ingay sa kwarto ng mga bata. Sa tingin ko ay kinukurot niya sila upang mas mabilis na makatulog o tinatakot niya sila. Hindi normal na umiyak sila sa tuwing papasok siya sa kwarto. Ang kasinungalingan ay napakasama, napakakalkuladong, na nakaramdam si Alistair ngang mainit na alon na umaakyat sa kanyang lig. Alam niyang umiyak ang mga bata dahil namimiss nila ang kanilang ama, dahil nararamdaman nila ang tensyon sa bahay at marahil ay dahil kinulong o pinagalitan sila ni Carmina bago bumaba. Clara, sabi ni Alistair sa malalim at mabigat na boses. Inikot ang kanyang natatakpang mukha patungo sa kung saan niya alam na naroon ang kasambahay. Sir Vergara, sumpa ko po sa alaala ng aking ina, nanginginig ang boses ni Clara na puno nga mga pinipigil na luha. Hinding-hindi ko po sila sasaktan. Mahal ko po sila na parang sarili kong maanak. Umiyak po sila dahil nananaginip silang masama. Sinubukan ko po silang patahimikin, ngunit mga dahilan. Putol ni Carmina na tumayo at lumapit kay Alistair upang ilagay ang isang nagmamayaring kamay sa kanyang balikat. Mahal, kailangan mong magtiwala sa akin. Alam ng isang ina ang mga bagay na ito. At kahit hindi pa ako ang kanilang biological na ina, sinasabi sa aking na aking instinct. Ang babaeng ito ay hindi mapagkatiwalaan. Dapat nating sipain siya ngayong gabi. Kaya kong alagaan ang makambal. Naramdaman ni Alistair ang kamay ni Carmina na parang kuko sa kanyang balikat. Alam niyang kung umalis si Clara, mapupunta ang kanyang nga anak sa awang babaeng iyon, mawawala ang kanilang tanging proteksyon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang nga alas ng may operasyong husay. Hindi, sabi ni Alistair nang may paghinto, ang katahimikan na sumunod ay makapal. Unti-unting inalis ni Carmina ang kanyang kamay. Ano ang sabi mo? Sabi ko hindi, ulit ni Alistair na nagpapanggap na sobrang pagod. Carmina, mahal ko. Hindi natin siya maaring sipain ngayon. Sanay na ang mabata sa kanya. Isang biglang pagbabago. Dagdag pa sa aking aksidente ay magiging traumatiko para sa kanila at para sa akin. Kailangan kong estabilidad. Kung sisantahin natin siya ngayon, sino ang maglilinis bukas? Sino ang tutulong sa akin na magbihis kung kailangan mong pumunta sa club o sa iyong mapulong sa foundation? Hindi mo kayang gawin ang lahat. Masyado kang delikada para sa maruming trabaho. Alam ni Alistair kung aling buttons ang pipindutin. Apelahin niya ang pagmamayabang at katamaran ni Carmina. Ayaw nito sa anumang gawaing bahay. Ang ideya na kailangan niyang magpalit ng diapers o maglinis ng sahig ay kinasusuklaman niya. Bumuntong hininga si Carmina. Isang dramatikong at teatral na tunok. Tama ka, mahal ko. Palaging iniisip ang lahat, kahit sa iyong kalagayan, masyado akong mabait. Iyan ang problema ko. Sige, si Clara ay mananatili sa gayon, ngunit bantayan ko siya ng mabuti. Lumingon siya kay Clara at nakita ni Alistair na ang mga mata nito ay naging manipis na slits ng purong galit habang ang kanyang bibig ay nakangiti upang panatilihin ang pandinig na pantasya. Kumilos siya ng may kamay na parang nagtataboy ng langaw. Umalis ka, umakyat ka at patahimikin ang mga fest. Ang mga batang iyan at siguraduhin mong hindi na sila muling makakaistorbo sa ating hapunan. Mabilis na yumukot si Clara at tumakbo palabas nega silid kainan. Narinig ni Alistair ang kanyang mabilis na hakbang na umaakyat sa hagdan. Nang sumara ang pintong serbisyo, pinayagan niya ang kanyang mabalikat na lumuwag ng 1 milimetro. Salamat, Carmina, sabi niya. Humigop ng tubig upang lunukin ang abdo na nasa kanyang lalamunan. Ikaw ay isang anghel dahil sa iyong mahabang pasensya. Muling umupo si Carmina na nasisiyahan. Nanalo siya, o iyon ang akala niya. Nasa kanya ang kontrol. Ginagawa ko ito para sa iyo, Alistair. Ginagawa ko ang lahat para sa iyo at sa pagsasalita ng paggawa ng bagay para sa atin. Nagbago ang kanyang tono, naging mas seryoso, mas negosyante. Bukas darating ang notaryo. Si Attorney Anselmo, naalala mo siya, kinumpirma ko ang appointment. Mahalaga na pirmahan natin ang power of attorney na iyon.
Ang mga shares ng hotel chain ay bumababa dahil sa kawalan ng katiyakan sa iyong kalusugan. Kailangan nilang makita ang isang malakas na pamumuno. Kailangan nilang makita ako na kumukuha ng kontrol sa iyong pangalan. Mabagal na tumango si Alistair na parang sirang manika. O ang power. Tama ka. Bukas, sa ilalim ng mesa, ang kanyang libreng kamay ay nakasarado ng mahigpit na halos lumabas ang dugo sa kanyang makuko. Bukas ang araw, ang pagsubok ng apoy. Ilalagay niya ang isang pain na napakasarap na hindi niya kayang pigilan at sa pagagat nito, ipapakita niya ang kanyang tunay na ngipin. Kinabukasan, umaga ay abot tanaw ang kulay abo at maulap, tila alam ng kalangitan ng Maynila na isang bagyo ang paparating sa loob ng mansyon ng Vergara. Maagang nagising si Alistair. O sa halip, hindi siya natulog. Ginugol niya ang gabi sa pagsusuri ng bawat legal na sugnay sa kanyang isip. Iniisip ang bawat posibleng sitwasyon. Alas, 10 umaga, pumasok si Carmina sa kanyang kwarto. Hindi siya kumatok. Hindi na niya ginagawa. Para sa kanya, ang privacy ni Alistair ay walang kabuluhan. Magandang umaga, tulog mantika, sabi niya sa isang matinis at masayahing boses na sumakit sa tenga. Ngayon ang malaking araw. Darating si Attorney Anselmo sa loob ng kalahating oras. Tara na, kailangan mong maging presentable. Ayaw nating isipin nila na pinabayaan mo na ang sarili mo. Nakaupo si Alistair sa gilid na kama na nakapayama. Lumapit si Carmina at nagsimulang pumili ng kanyang damit. Hindi niya tinanong kung ano ang gusto niyang isuot. Kinuha niya ang isang gray suit, isang puting shirt at isang navy blue tie. Itas ang magabraso mo, utos niya na parang nagbibihis ng manikin. Sumunod si Alistair, hinayaan siyang ibuton ang kanyang shirt. Naramdaman niya ang malamig na daliri nito na sumasagi sa kanyang balat, walang pagmamahal sa kanyang makilos. Tanging mekanikal na kahusayan. Habang inaayos nito ang kanyang kwelyo, napansin ni Alistair na suot nito ang kanyang pinakamahal na pabango. Ang nakakahalaga ng 820,000 bawat bote at isang set ng Chanel na binili nito gamit ang supplementary card nung nakaraang linggo. Nagbibihis siya para sa isang koronasyon. Ang guwapo mo, sabi niya na nagbigay ngang malakas at walang laman na halik sa kanyang pisngi. Parang ikaw na ulit. Halos, ginabayan niya ito pababangang hagdan, hawak ang braso nito ng mahigpit. Pinalala ni Alistair ang kanyang pilay. Mabigat na sumandal sa tungkod. Kinalatkat ang kanyang mapaa ng higit sa kinakailangan. Gusto niyang magmukhang mahina. Tapos na, Ang notaryo, isang maliit at mataba na lalaki na may salamin na gintong frame, ay tumayo nang makita silang pumasok. Kilala na ni Alistair si Attorney Anselmo sa loob ng maraming taon. Siya ay isang mahusay na abogado, ngunit madaling takutin. Magandang umaga po, Sir Alistair. Ma'am Carmina, bati ang notaryo. Halatang hindi komportable sa ima en makapangyarihang magnat na ngayon nabawasan sa isang bulag na lalaki at ginagabayan ng kanyang nobya. Maupo ka, Anselmo, pakiusap, sabi ni Alistair. Hinahanap-hanap ang leather chair sa likod ng kanyang desk hanggang sa umupo siya dito nang may mabigat na buntong hininga. Umupo si Carmina sa tabi niya, napakalapit, sinasakop ang kanyang personal na espasyo. Sige, Anselmo, sabi niya, agad na kumilos. Wala tayong gaanong oras, mabilis mapagod si Alistair. Dinala mo ang madokumento na napag-usapan natin, di ba? Ang power of attorney, pangkalahatan at ganap. Siyempre. Binuksan ni Anselmo ang kanyang maleta at kinuha ang isang tumpok ng mga papeles. Narito ang draft ng General Power. Ang dokumentong ito ay nagbibigay sa inyo, Ma'am Carmina, buong kapangyarihan upang pamahalaan ang lahat ng ari-arian, bank accounts, properties, at corporate decisions ni Sir Vergara nang walang anumang limitasyon dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyong medikal. Narinig ni Alistair ang pagkakayukos ng papel. Nararamdaman niya ang pagkabalisa ni Carmina na nagvavibrate sa hangin. Siya ay halos lumalawe. Perpekto, aniya na iniabot ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin. Gagabayan ko ang kanyang kamay para pumirma. Sandali, putol ni Alistair. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may sapat na otoridad upang pigilan ang kilos ni Anselmo. Anselmo, basahin mo sa akin. Ano? Tanong ni Carmina na may bahid ng pagkadismaya. Alistair, mahal, napaka-boring at siksik ng legal na wika. 20 pahina iyan, na-summarize na ni Anselmo ang mahalaga. Para alagaan kita at bayaran ang mga bills, magtiwala ka sa akin. Alam kong nakakabagot, mahal ko, sagot ni Alistair. Inikot ang kanyang mukha patungo sa kanya,
nakatago sa likod ng salamin. Ngunit palaging sinasabi sa akin na aking ama, huwag mong pipirmahan ang hindi mo nababasa. At kung hindi mo mabasa, ipabasa mong 2 beses. Ito ang huling hiling ang isang lalaki na pakiramdam ay walang silbi. Ibigay mo sa akin ang kaprichong iyan. Bumuntong hininga si Carmina na tiningnan ang orasan. Sige, Anselmo, basahin mo, pero mabilis. Nagsimulang magbasa ang notaryo. Ito ay isang pagpapahirap na tumagal ng 30 minuto. Klausula pagkatapos ng klausula, narinig ni Alistair kung paano siya legal na inaalis ng kanyang buhay. Access sa mga account sa ibang bansa, kapangyarihan na magbenta ng mga ari-arian, ganap na control sa trust fund ng mga Campbell. Lahat ay napunta sa kamay ni Carmina. Habang nakikinig, tinitigan ni Alistair si Carmina. Hindi niya pinakinggan ang magasalita, tiningnan niya ang maestante, tiningnan ang kanyang makuko, tiningnan ang Mont Blanc pen na ginto na nakapatong sa mesa na parang scepter na malapit niyang hawakan. At sa konklusyon, ang grantor ay may kapangyarihang kumilos sa ngalan ng grantee ng may ganap na kalayaan. Pagtatapos ni Anselmo habang pinupunasan ang pawis sa noo. Nasisiyahan ka na ba? Tanong ni Carmina. Inilalagay ang dokumento sa harap ni Alistair at inilalagay ang ballpen sa kanyang kamay. Pumirma ka dito sa dotted line. Hinawakan ni Alistair ang ballpen. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Hindi ito ganap na pagpapanggap na panginginig, ito ay purong adrenaline na dumadaloy sa kanyang sistema. Carmina, sabi niya na may basag na boses. Kasama ba dito ang bahay bakasyunan sa Batangas? Ang sa nanay ko, kasama ang lahat. Alistair, lahat. Para hindi ka na mag-alala, ako ang bahala sa maintenance, sa mga buwis, sa lahat. Pirmahan mo na. Ibinaba ni Alistair ang dulo ng ballpen patungo sa papel. Pinigilan ni Carmina ang kanyang hininga. Ang kanyang mata ay nakapako sa gintong dulo ng panulat. Bago pahawakan ang papel, nakaroon ng pulikat ang kamay ni Alistair. Ang ballpen ay lumipat mula sa kanyang madaliri, kumulong sa mesa at nahulog sa sahig malayo sa ilalim ng mabigat na armchair. Sumpa, sigaw ni Alistair na idinaraos ang kanyang makamay sa ulo ng may pagkabahala. Wala akong silbi, hindi ko man lang kayang hawakan ang lintik na ballpen. Nagbigay si Carmina ng toto at may pagkabahala na ungol. Mabilis siyang yumuko upang hanapin ang ballpen. Nawawala sandali ang kanyang eleganteng pagkakakompos. Ayos lang, sabi niya mula sa sahig na hinahanap-hanap. Kukunin ko at pipirma ka na. Kumalma ka. Hindi. Nagsimulang mag-hyperventilate si Alistair. Nagpapanggap ng panic attack. Nahihilo ako. Masyadong maraming pressure. Wala akong makita. Ang lahat ay umiikot. Anselmo, hindi ko ito magagawa ngayon. Masyadong nanginginig ang pulso ko. Hindi magiging balido ang pirma ko kung mukha itong scribble. Magiging balido ang pirma mo kung sabihin kong balido ito. Sigaw ni Carmina. Tumayo na hawa ang ballpen. Medyo magulo ang buho dahil sa pagsisikap. Napansin niyang sumigaw siya sa harap ng notaryo at mabilis na nagpakalma. Ibig sabihin, magpapatoto ang notaryo na ikaw iyon. Halika, Alistair, magsikap ka. Pirma lang naman iyan. Si Attorney Anselmo, na hindi comfortable, ay suminggit. Ma'am Carmina, kung hindi maayos ang pakiramdam ni Sir Vergara, maaring legal na mapagkainis kung pipirmahan sa ilalim ng pamimilit o sa altered na kalagayan ng kalusugan. Baka mas mabuting maghintay na lang siya na kumalma. Naramdaman ni Alistair ang pagnanais na yakapin ang matandang notaryo. Oh, kailangan kong magpahinga, sabi ni Alistair na sumandal sa upuan. Bukas ng umaga ay magiging mas mabuti ako. Ipinapangako ko. Carmina, pakiusap. Tulungan mo akong umakyat sa kama. Sasabog ang ulo ko. Tiningnan ni Carmina ang hindi na pirmahang dokumento na tila gusto niyang sunugin ito sa isip. Napakalapit na, napakalahat na. Ngunit ang presensya ng notaryo ay pinipilit siyang panatilihin ang maskara. Kung pipilitin niya si Alistair ngayon, maring maginala si Attorney Anselmo. Sige, sabi niya sa boses na napakalamig na nagpayelo sa silid. Bukas, nang walang palya, Anselmo, iwan mo ang mga papeles dito. Ako ang magtataho sa safe. Patawad po, ma'am, sabihan ni notaryo, mabilis na kinuha ang mga dokumento. Pinipilit ako ng protokol na dalhin ang mga hindi na pirmahang draft. Babalik ako bukas sa parehong oras. Nakita ni Carmina kung paano sumara ang maleta, dala ang kanyang milyon-milyong. Lumingon siya kay Alistair na may tingin na makakapatay sa isang lalaking nakakakita. Tara na sa kama, mahal, sabi niya. Habang umakyat sila sa hagdan,
Kinurot ni Carmina ang braso nito sa mismong lugar na hindi makikita ang marka sa suot na damit. Bukas, walang dahilan. Alistair, kung nanginginig ang kamay mo, ako mismo ang hahawak nito hanggang sa pumirma ka. Naintindihan, mahal ko, sagot niya ng masunurin. Ngunit sa kanyang isip, nagpaplano na si Alistair ng susunod na galaw. Nanalo siya ng 24 oras, sapat na oras upang ihanda ang tiyan na bitak ng may orasan. Kailangan niyang magdulot ng isang nakamamatay na pagkakamali, isang bagay na pampubliko, isang bagay na hindi na may babalik. At para doon, kailangan niyang gamitin ang nag-isang kaalyado niya sa bahay na iyon, bagaman hindi pa niya alam si Clara. Pagdating sa pintong kanyang kwarto, huminto si Alistair. Carmina, maaari mo bang sabihin kay Clara na umakyat? Natanggal ang isang butones ng aking shirt nang bihisan mo ako. Kailangan kong tahiin ngayon. Hindi ka maaring mahintay. Nainis ako. Pakiusap. Bumuntong hininga si Carmina at umalis upang hanapin ang kasambahay. Pumasok si Alistair sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto. At pumunta sa kanyang mesita sa tabi ang kama. Binuksan niya ang secret drawer at kinuha ang Rolex na ginto. Isang natatanging piraso na may nakaukit na pangalan niya. Tinimbang niya ito sa kanyang kamay. Ito ang pain. Magiging masakit. Magiging mapanganib. Ngunit ibubunyag nito ang katotohanan. Pagpasok ni Clara, pasisimulan niya ang mekanismo na wawasak kay Carmina magpakailanman. Sumara ang pinto ng silit sa likuran ni Carmina. Naiwan ng bakas ng kanyang agresibong pabango at ang pangako ng isang natupat na banta. Si Alistair ay nanatili sa gilid ng kama. Humihinga ng malalim. Binibilang ang mga segundo. 1, 2, 3. Ilang mahihinang katok. Halos hindi marinig. Ang tumunog sa kahoy. Pasok, sabi niya. Bumalik sa kanyang posisyon ng bulak na estatwa. Pumasok si Clara ng mabilis. May dala siyang maliit na basket ng panahi sa ilalim ng braso. Patawat po, Sir Alistair. Sinabi po ni Ma'am Carmina na nanatanggal daw po ang butones ninyo. Oh, dito sa kanang pulso. Hindi ko ito alisin. Umabot ako nga kalahating oras sa pagbubutones nito gamit ang malampakong daliri. Tahiin mo na lang. Opo, sir. Huwag po kayong gagalaw. Ayoko po kayong matusok. Inilapit ni Clara ang isang upuan at umupo sa tabi niya. Naramdaman ni Alistair ang lapit ng kanyang katawan, isang init ng tao na walang hinihingi. Habang mahusay siyang natutuho ng karayom, tahimik siyang huminga. Hindi siya amoy ng mga kemikal at mamahaling pabango na bumabaha sa bahay simula nang maging dominante si Carmina. Amoy malinis si Clara, amoy oatmeal soap at sariwang ulan. Ito ay isang matapat na amoy. Hinawakan niya ang kanyang kamay upang patatagin ang cuff ng shirt. Ang kanyang madaliri ay magaslaw, balat na pinatigas ng mataon ng pagod ngunit ang kanyang hawak ay may pagalang. Malamig po ang inyong makamay. Sir, bulong niya halos sa sarili habang tinitahi ang unang tahi. Malamig sa bahay na ito. Clara, sagot niya ng may double meaning. Mula ng aksidente, pakiramdam ko ay pumasok ang taglamig sa mga dingding. Nagtaas ngang tingin si Clara sandali. Tinitigan ang mukhang lalaking inaakala niyang bulag. Nakita niya ang kalungkutan sa sulok ng kanyang mga labi at nakaramdam ng kurot ng habag. Hindi niya nakita ang milyonaryo, nakita niya ang nasirang tao. Kung pahihintulutan po ninyo, sir, minsan ang lamig ay hindi nanggagaling sa labas. Sabi niya ng mahina, nakatutok sa karayom. Sabi po ngang lola ko, kapag malungkot ang puso, nanginginig ang katawan kahit Agosto pa, napatalbog si Alistair. Walang sinuman, ni isa man. Sa kanyang bilo ng mapagkunwaring kaibigan ang nakipag-usap sa kanya ng may gayong katapatan. Kinakausap siya ni Carmina tungkol sa paglampas sa trauma upang makapirma muli nga mga tseka. Ang kanyang makasosyo ay kinakausap siya tungkol sa pagaling upang hindi mawala ng halaga sa stock market. Si Clara ay kinakausap siya tungkol sa kaluluwa. At ano ang payo ngang lola mo para doon? Tanong niya ng may banayat na hamon. Sabaw ngang mano, kumot na lana at may magbabasa ngang magandang libro hanggang sa makatulog siya. Sagot niya ng may mahiyain na ngiti sa boses, ginugupit ang sinulit gamit ang kanyang ngipin. Ayos na po sir, parang bago. Hinawakan ni Alistair ang butones. Naitahi ito ng mahigpit. Salamat, pakinggan mo Clara. Po, wala akong sabaw ngang mano at mayroon na akong kumot. Ngunit may libro sa mesa. 100 Years of Solitude. Bago ang aksidente. Nasa kalahati na ako. Sabi ni Carmina, masakit daw sa lalamunan ang pagbabasa ng malakas at mas moderno daw ang ma-audiobook. Maari mo bang? Nag-alinlangan si Clara.
Alam niyang mayroon siyang tambak na labada na kailangan plansahin at binabantayan ni Carmina ang bawat minuto niya. Ngunit nang makita ang bulag na nagtuturo ng bahagya sa mesa, hindi siya makatanggi. Isang kabanata lang po, sir. Kung makita po ako ni Ma'am Carmina, magagalit po siya. Umalis siya. Mag-isa tayo. Basahin mo. Kinuha ni Clara ang libro. Nilinisan ang kanyang lalamunan at nagsimulang magbasa. Sa simula, ang kanyang boses ay nerbiyoso, natitisod sa ilang mahahabang salita. Ngunit tinaktagal ay bumilis ang ritmo. Wala siyang perpektong diksyon ng isang announcer. Ngunit mayroon siyang mas maganda, emosyon. Nagbabasa siya ng may passion, binabago ang tono para sa mga dialogo, isinasabuhay ang kwento. Pinikit ni Alistair ang kanyang mata sa likod ng itim na salamin at hinayaan ang kanyang sarili na madala. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, hindi siya nag-aanalisa ng estratehiya o kinasusuklaman ang kanyang nobya, nakikinig lang siya. At habang nakikinig, nagmamasid siya. Nakita niya sa sulok ng kanyang mata kung paano gumagalaw ang mga kamay ni Clara habang nagbabasa, kung paano lumiwanag ang kanyang mukha sa mga magical na bahagi ng Macondo. Siya ay isang magandang babae. Hindi dahil sa kanyang makeup na hindi niya ginagamit, kundi dahil sa liwanag na nanggagaling sa kanya dahil ang magalahing isinumpa sa 100 taonang pag-isa ay walang pangalawang pagkakataon sa lupa. Tinapos niya ang kabanata. Isinara ang libro ng marahan. Ang sumunod na katahimikan ay comfortable, siksik, puno ang bagong kuryente. Napakagaling mong magbasa, Clara, sabi ni Alistair. Salamat po, sir. Gusto ko po talagang magbasa. Ito ay parang naglalakbay ng hindi bumibili ng tiket. Sa sandaling iyon, narinig ang ingay ng makinangang sports car ni Carmina sa pasukan. Ang mahika ay nabasak na parang salamin. Tumalon si Clara mula sa upuan. Inilapak ang libro sa mesa nang may nanginginih na mga kamay. Nakabalik na po siya. Kailangan ko na pong umalis, sir. Kung makita niya ako dito na walang ginagawa, hindi ka walang ginagawa. Inaalagaan mo ang amo, sabi ni Alistair nang may katatagan. Ngunit umalis ka, ayoko na sigawan ka niya. Tumakbo si Clara patungo sa pinto. Ngunit bago lumabas ay huminto. Sir Alistair, ano po? Bukas, dadalhin ko po sa inyo ang sabaw na iyon. Kahit patago ko pagawin. Lumabas siya at isinara ang pinto. Inalis ni Alistair ang salamin sandali, kinukusot ang kanyang mga mata. Hindi ito luha, kundi kalinawan. Kinumpirma niya lang na malapit na siyang magpakasal sa isang demonyo habang isang anghel ang naglilinis ng kanyang sahig. Ngunit ang kabaitan ni Clara ay maaring maging mapanganib para sa kanya mismo. Kailangan niyang protektahan ito at para doon, kailangan niyang bilisan ang pagtatapos ni Carmina. Biglang bumukas ang pinto ng hindi kumakatok. Pumasok si Carmina na parang bagyo ng mga shopping bag. Nakakapagod na araw. Napakatindi ng traffic. Reklamo niya. Inihagis ang ilang Gucci bag sa armchair. Alistair, nandiyan ka pa rin nakaupo? Dapat gumalaw ka ng kaunti. Manghihina ka. Nagpapahinga ako. Sabi niya, bumalik sa kanyang papel bilang baldado. Nakuha mo ba ang ipinapagawa ko? Ano? Ang gamot ko. Ang mapatak para sa presyon ng mata at ang matableta para sa migraine. Sinabi ko kaninang umaga na naubusan na ako at sumasakit ang ulo ko. Nananatili si Carmina ng ilang segundo. Ang kanyang nga mata ay naglakbay sa mabag ng damit at alahas. Nakarating na siya sa 3 mall, ngunit hindi siya nakapunta sa isang botika. Iyon, ang kanyang boses ay naging depensiba. Aba, pumunta naman ako pero wala. Iyan. Sinabi nila na may problema sa distribusyon sa buong bansa. Kailangan nilang mag-order mula sa Alemanya. Tatagal ng ilang araw. Kasinungalingan. Alam ni Alistair na ang matableta ay nabibili kahit sa grocery store sa kanto. Ilang araw? Tanong niya. Hinayaan ang tono ng pekenggulat na pumasok sa kanyang boses. Carmina, sinabi ni Doktor, mani na kung hindi ko inumin ang maito. Maaring tumaas ang presyon at magdulot ng stroke. Masakit na masakit ang ulo ko ngayon. Ay, Alistair, huwag kang maging dramatiko. Sagot niya na naglabas ngang sequin dress mula sa isang bag. Uminom ka ng aspirin at iyan na. Hindi ako babalik sa pagtawid ng siyudad. Pagod na ako. Bukod pa, kailangan kong subukan ito para sa charitable gala sa susunod na linggo. Gusto mo ba ang kulay? Hindi mo pala makita. Ito ay napakagandang emerald green. Nakaramdam si Alistair ng galit na napakapurong kailangan niyang kagatin ang kanyang dila upang hindi sumigaw. Mas gusto niyang makita siyang patay kaysa masira ang kanyang bagong damit. Sige,
Sabi niya ng may pakaprangka, aspirin. Ngunit hindi ito magiging aspirin. Nang hapong iyon, susubukin ni Alistair ang puso ngang bahay na iyon. Magpapanggap siyang mag-collapse na hindi pinapansin ni Carmina at pagkatapos ay makikita niya kung sino ang tatakbo upang iligtas siya. Ang hapon ay bumaba ng mabigat sa mansyon. Si Carmina ay nakakulong sa kanyang walk-in closet, nagsusukat ng mga damit at nagfi-video call sa kanyang makaibigan, tumatawa ng malakas. Si Alistair, mula sa kanyang kwarto, ay nakarinig ng malalayong tawanan habang inihahanda ang eksena. Nahintay siya hanggang alas 7 gabi, ang oras kung kailan pinakatahimik ang bahay. Si Clara ay karaniwang nasa kusina, naghahanda ng hapunan ng ngakambal. Inihulog ni Alistair ang isang baso na tubig sa sahig upang gumawa ng ingay. Pagkatapos, bumaksak siya mula sa upuan patungo sa sahig, tinamaan ang karpet ng kanyang katawan. Nagsimula siyang umungo ng tunog na malalim at naghihirap. Sapat na malakas upang marinig sa pasilyo. Tulong, sigaw niya na nagpapanggap na naubusan ngang boses. Carmina, ang ulo ko, katahimikan sa itaas. Napakalakas nga musika sa kwarto ni Carmina. Hindi niya siya naririnig o ayaw niya siyang marinig. Muling sumigaw siya ng mas malakas. Tulong, pakiusap. Narinig niya ang mabilis na mga hakbang, halos takbo, na umaakyat sa service stairs. Hindi ito ang mga takong ni Carmina, ito ang mga rubber shoes ni Clara. Biglang bumukas ang pinto. Sir Alistair, sigaw ni Clara nang makita siyang nakahandusay sa sahig na nakahawak sa ulo. Agad siyang lumuhod sa tabi nito, walang pakialam sa anuman. Maingat niyang binuhat ang ulo nito, inilagay sa kanyang kandungan. Anong nangyayari po sa inyo? Ano ang nararamdaman ninyo? Diyos ko, ang putla ninyo. Ang gamot. Humihingal na sabi ni Alistair. Ginagampanan ang sakit ng may Oscar-worthy na kredibilidad. Ang presyon. Pakiramdam ko ay sasabog. Ang gulo ko. Si Carmina, hawak niya ang matableta. Lumingon si Clara sa bukas na pinto, balisa. Ma'am Carmina, sigaw ni Clara ng buong lakas. Halika po agad, mamamatay na po si Sir. Walang sumagot, tanging ang muffled pop music lang ang naririnig mula sa silangan ng bahay. Hindi siya, sabi niya wala. Bulong ni Alistair na hinawakan ang kamay ni Clara. Sabi niya wala sa botika. Agad na naunawaan ni Clara ang lahat. Nakita niya ang bag ng luxury brand sa pasilyo. Nakita niya ang kawalan ng interes. Alam niyang mahalaga ang gamot na iyon. Nabasa niya ang prospect nung nakaraang linggo ng maglinis. Siyang banyo. Sus, bulong ni Clara. Isang sumpa na tila panalangin. Tiningnan niya si Alistair. Sir, kumapit kayo. Huwag kayong gagalaw. Hahanap akong tulong. Huwag kang umalis. Ayoko pang mamatay mag-isa. Hindi kayo mamamatay. Ipinagbabawal ko po. Hahanapin ko ang gamot ninyo. Wala, sabi niya wala sa buong siyudad. Nagsisinungaling po siya, sabi ni Clara nang biglang nagalit. May botika po na bukas 24 oras 3 kanto lang mula dito. Pupunta po ako. Kumapit lang kayong 5 minuto. 5 minuto. Inilagay ni Clara si Alistair sa sahig na may unan. Tumayo at tumakbo palabas. Narinig ni Alistair kung paano siya bumaba ng hagdan ng 2 hakbang bawat isa. Narinig niya ang pangunahing pinto na bumukas at sumara ng malakas. Huminto sa pagungol si Alistair at binuksan ang kanyang mata sa likod ng salamin. Bahagya siyang umupo, tinitignan ang bintana. Nakita niya si Clara na tumatakbo sa driveway sa ilalim ng ambon na nagsimulang bumuhos. Wala siyang dalang payong, wala siyang suot na jacket, tumatakbo siya na tila nakasalalay dito ang kanyang buhay, lumipas ang 10 minutong walang katapusan. Bumalik si Alistair sa kanyang posisyon sa sahig nang marinig muli ang pinto. Pumasok si Clara na basang-basa, nakadikit ang buhok sa mukha at ang uniforme ay may mansa ng putik sa hemline. Humihingal siya na parang tumakbo ang maraton. Sa kanyang kamay ay mahigpit, niyang hawak ang isang puti at asul na kahon. Narito po, sabi niya nang humihingal. Sinira ang kahon at inilabas ang blister pack. Tumakbo siya sa banyo, nakdala ng isang baso ang tubig at muling lumuhod sa tabi niya. Buksan po ninyo ang bibig ninyo, sir. Sige po, lunukin ninyo. Sinunot ni Alistair. Nilunok niya ang tableta na sa totoo lang ay isang placebo ang bitamina na siya mismo ang nagpalit sa orihinal na kahon ilang araw bago. Ngunit si Clara ay nagdala ang tunay na gamot. Nga kayo. Iyan na, mawawala na po. Si Clara ay nanatili doon. Hinahaplos ang kanyang noo, inaalis ang kanyang basang buhok, hinahaplos siya ng marahan habang humihinga siya. Nanginginig siya sa lamig dahil sa ulan, ngunit hindi siya lumayo. Salamat, bulong ni Alistair.
unti-unting huminto sa pag-arte. Bumababa na ang sakit, buti na lang. Salamat sa Diyos. Nagsimulang umiyak si Clara, isang paglabas ngang purong tensyon. Akala ko hindi ako abot. Kinailangan kong katukin ang salamin ng botika dahil nagsasara na sila. Ano ang ipinambayad mo? Tanong ni Alistair. Alam ni Jang hindi siya binibigyan NG pera ni Carmina para sa mga gastos. Sa akin po, wala po iyon. 5,500 po. Mas mahalaga po ang buhay ninyo kaysa doon. Nakaramdam si Alistair ngang buhol sa kanyang dibdib na halos sumakal sa kanya. Ang 10,500 ay ang kinikita ni Clara sa kalahating araw ng pagtatrabaho na parang alipin at ibinigay niya ito ng walang pag-alinlangan. Sa sandaling iyon, tumigil ang musika. Maiyapa ng takong ang umalingaw sa pasilyo. Lumitaw si Carmina sa pinto na may suot na green facial mask at silk robe. Pero ano ang lahat ng ingay na ito? Tanong niya na nainis. Narinig ko ang masigaw. Anong ginagawa niya diyan sa sahi kasama ka, Clara? Tumayo ka na ngayon din. Nakaakawala. Agad na tumayo si Clara. Ibinaba ang kanyang basang ulo at nanginginig. Nakaroon po ang krisis si Sir. Masakit po ang ulo niya. Pinuntahan ko po ang gamot. Tiningnan ni Carmina ang kahon gamot sa kamay ni Clara at pagkatapos ay si Alistair na nakahiga sa sahig. Anong gamot? Kung sinabi ko sa iyo na wala sa kahit saan. Nahanap ko po sa botika sa kanto. Ma'am, sabi ni Clara sa mahinang boses ngunit matatag. Maraming kahon po. Namumula si Carmina sa ilalim ng green mask. Nahuli siya sa kanyang kasinungalingan, ngunit ang kanyang reaksyon ay hindi kahihiyan kundi pag-atake. Sigurado akong kung ano ang ibinigay mo sa kanya. Sigaw ni Carmina na lumapit at inagaw ang kahon. Gusto mo siyang lasunin? Walang ika-responsibilidad ka, pumunta ka sa kusina. Pinabasa mo ang buong hook ng marumi mong damit. Niligtas niya ang buhay ko, Carmina, sabi ni Alistair mula sa sahig. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may nakamamatay na talim. Kung hindi dahil sa kanya, baka ngayon ay tumatawag ka na sa punerarya. Hindi ba iyan ang gusto mo? Nanlamig si Carmina. Tiningnan niya si Alistair. May hinala sa kanyang boses. Nagpasya siyang gamitin ang karnang biktima. Alistair, paano mo nasabi iyan? Ako pumunta sa 3 botika. Baka kakadating lang ng order. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa iyo. Ang babaeng ito ay gusto lang maging bayani para humingi nga dagdag sahod. Tingnan mo siya, basang-basa, nagpapakaawa. Hinayaan ni Alistair na tulungan siya ni Carmina na tumayo. Nararamdaman ang pagkasuklam sa bawat pagdampi ng kanyang balat. Pagod ako, sabi niya. Clara, salamat. Maaari ka nang umalis at magpatuyo ka. Ayoko na magkasakit ka. Tumango si Clara at umalis. Nang mag-isa na sila, inihagis ni Carmina ang kahon ng gamot sa mesa. Bukas, aalis ang babaeng iyan. Hindi ko matis kung paano ka niya tinitignan. Walang hiya. Hindi, sabi ni Alistair. Mananatili siya hanggang sa pirmahan natin ang mapapeles. Mas ligtas ang pakiramdam ko. Alam kong may makakulong kung abala ka. Nangingit-ngit ang mga ngipin ni Carmina. Sige, pero pumirma ka bukas ng walang palya. Gagawin ko, pangako ni Alistair. At gagawin niya, ngunit hindi niya pipirmahan ang iniisip nito. Nang gabing iyon, habang natutulog si Carmina, bumangon si Alistair. Pumunta siya sa service room kung saan natutulog si Clara sa isang hindi komportableng kama. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Nakita niya itong natutulog, nakayakap sa manipis na kumot. Pumasok siya at naiwan ng isang bagay sa kanyang masita sa tabi ng kama. Isang sobre na may 20,000 at isang nota na isinulat ng nanginginig ang kamay upang hindi mabunyag na nagsasabing, para sa sabaw at sa buhay, lumabas siya bago pa ito magising. Ilang oras na lang ang natitira para sa pagtatapos. Ang plano ng Rolex ay handa na para sa susunod na umaga. Ito ang magiging huling suntok. Si Carmina ay babagsak at ang ingay ngang kanyang pagbagsak ay maririnig sa buong Maynila. Ang sina ang araw ay tumagos sa mga kurtinang velvet. Ngunit hindi nito kayang painitin ang malamig na atmosfera na nananaig sa mansyon ng Vergara. Ito ang araw ng pagpirma. Maagang nagising si Carmina bago pa ang magakawani. Gumagala-gala sa kwarto na parang isang kulungan. Gumugol siyang isang oras sa harap ng salamin. Nagsasanay ng kanyang mukhang isang debotong at nag-alalang asawa para sa pagdating ng notaryo, si Attorney Anselmo. Ngunit may isang bagay na lubos na bumabagabak sa kanya. Si Clara, ang imahe ng kasambahay na hawa ang ulo ni Alistair kagabi,
Ang marumi at murang intimacy sa sahit ng pasilyo ay nakaukit sa kanyang retina na parang sunok. Hindi niya mapahintulutan na ang walang silbing babae na iyon ay manatili sa bahay kahit isang minuto pa. Kung ayaw ni Alistair na sipain siya sa mabuting paraan, kailangan itong gawin sa masamang paraan. At kailangan itong isang hindi mapapatawad na bagay, isang bagay na kahit ang diumano'y habag ng isang bulag ay hindi maring palampasin. Si Alistair, mula sa kama, ay nagpapanggap na natutulog ng mahimbing, humihinga ng may banayat na ritmo, ngunit sa ilalim na nakapikit ng mga mata, ang kanyang mamata ay gumagalaw, sumusunod sa mga anino ni Carmina. Nakita niya itong lumapit sa mesita sa tabing ang kama. Nakita niya itong huminto sa harap ng Rolex na ginto. Ang pain na sadyang iniwan niya sa labas ng safe. Nakita niya ang nakakalokong ngiti na kumurba sa mga labi ng kanyang nobya. Iniunat ni Carmina ang kanyang kamay. Ang kanyang mahahaba at pulang kuko ay sumagi sa malamig na metal. Kinuha niya ang relo. Tumingin siya sa kama upang siguraduhin na hindi nagising si Alistair. Pagkatapos, sa isang mabilis na paggalaw, isinilit niya ang relo sa bulsa ng kanyang silk robe at lumabas ng kwarto ng walang ingay. Nagbilang si Alistair hanggang 10. Binuksan ang kanyang nga mata, isinuot ang kanyang itim na salamin at umupo sa kama. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Naka-activate na ang bitag. Ngayon, kailangan na lang maghintay ng sigaw. Sa ibaba sa main lobby, tinatapos ni Clara ang paglilinis ng marmol na sahig. Masakit ang kanyang nga tuhod, ngunit masigasig siyang nagtatrabaho. Gusto niyang matapos ng mabilis upang ihanda ang espesyal na almusal na ipinangako niya sa mga kambal. Hindi niya napansin na bumaba si Carmina sa hagdan, pinagmamastan siya ng may mapanuksong tingin. Ikaw, tawa ni Carmina sa boses na may kapangyarihan. Nagulat si Clara at mabilis na tumayo, itinatago ang kanyang namumulang kamay sa likod na apron. Magandang umaga po, Ma'am Carmina. Gusto niyo po ba ang kape? Ayokong kape mula sa marumi mong nga kamay. Bumuga si Carmina na lumapit ng mapanganib. Gusto kong umayat ka at linisin ang walk-in closet ni Sir ngayon din. Napakadumi doon at gusto kong gawin mo ng maayos. Hindi tulad ng paglinis mo dito sa ibaba, palaging may mga marka. Opo, ma'am, pupunta po ako agad. Naglakad si Clara patungo sa hagdan, dinaanan si Carmina. Sa mismong sandaling iyon, sa pagtawid ng kanilang makatawan, nagpanggap si Carmina na nadapa. Ay, ingat tanga. Sigaw ni Carmina, hinawakan si Clara sa braso upang patatagin ang kanyang sarili. Patawad po, hindi ko po kayo nakita. Sa gulongang pagdampi, nang may kasanayan na karapat-dapat sa isang profesional na pickpocket, isinilit ni Carmina ang mabigat na gintong relo sa maluwag na kanang bulsa ng apron ni Clara. Ang kasambahay, nahilo sa pagtulak at sa mga sigaw, ay hindi naramdaman ang dagdag na bigat sa mga basahan na nandun. Umalis ka sa paningin ko, sigaw ni Carmina, itinulak siya pataas. Umayat ka, tumakbo si Clara, paayat ng hagdan na may matinding kaba. Si Carmina ay nanatili sa ibaba. Inaayos ang kanyang robe at tiningnan ang kanyang wristwatch. 5 minuto na lang bago dumating ang notaryo. Perpekto, 10 minuto pagkatapos, tumuno ang doorbell. Si Attorney Anselmo. Sinalubong siya ni Carmina ng may pinakamabuting pekeng ngiti. Attorney Anselmo, on time tulad ng dati. Pasok po, pasok. Bababa na po si Alistair. May hinahanap lang. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Alistair sa tuktok ng hagdan, nakabihis ng maayos, hawak ang kanyang tungkot. Bumaba ng hagdan ng may nakakainis na bagal. Magandang umaga, sabi ni Alistair sa malakas na boses. Magandang umaga, Alistair, sagot ni Carmina, umayat ng ilang baitang upang magpanggap na tumulong. Nandito na si Anselmo, handa nang pumirma. Handa, sabi ni Alistair, ngunit pagkatapos ay huminto siya. Hinawakan ang kanyang kaliwang pulso, kumunot ang noo. Teka, ang relo ko. Napigilan ni Carmina ang kanyang hininga, nagpapanggap na nagulat. Anong relo, mahal? Ang Rolex, ang sa lolo ko, iniwan ko sa mesita sa tabing kamakagabi. Hindi ko mahanap. Akala ko ikaw ang nagtago. Hindi, wala akong hinawakan. Sabi ni Carmina, itinaas ang kanyang boses upang marinig ng maayos ng notaryo. Sigurado ka bang hindi mo sinuot? Bulag ako, Carmina, hindi ka tanga. Alam kong hindi ko suot at alam ko kung saan ko iniwan. Diyos ko, sigaw ni Carmina na inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Alistair, bukas ang pinto ng terrace kaninang umaga,
ngunit hindi ito impossible, maliban kung lumingon siya sa pasilyo kung saan katatapos lang bumabani. Clara na may dalang basket ng maruming labada. Clara, ang sigaw ni Carmina ay umalingaw-naw sa mga dingding na parang kanyon. Napatigil si Clara, nabitawan ang basket. Opo ma'am, halika dito ngayon din, utos ni Carmina. Lumapit si Clara na nanginginig, nararamdaman ang tingin ng lahat. Ang notaryo ay nalilito. Si Sir Alistair na may hindi mabasa na mukha sa likod ng salamin at si Ma'am Carmina na tila isang dragon na malapit ng lumurang apoy. Nasaan ito? Hiningi ni Carmina. Ano po ma'am, hindi ko po maintindihan. Ang relo ni Alistair, ang gintong Rolex, nawawala sa mesita sa tabing kama at ikaw, ang nag-iisa sa palapag, na iyon kaninang umaga. Bukod po sa amin, wala po akong kinuha. Sumpa ko po, naglinis lang po ako ng pasilyo at sinunggaling. Sumugod si Carmina sa kanya. Nakita kitang gumagala-gala na parang magnanakaw. Ibigay mo ang laman ng bulsa mo ngayon. Ngunit ma'am, pakiusap, umiyak si Clara habang umaatras. Ibigay mo ang laman ng bulsa mo, sabi ko. Hinawakan ni Carmina ang apron ni Clara at inalog ng marahas. Ang tunog ay hindi mapagkakamali. Isang metalikong at mabigat na clank laban sa marmol na sahig. Nahulog ang gintong relo mula sa bulsa ni Clara at dumausdos hanggang sa tumigil sa paanan ni Attorney Anselmo. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Nasira lamang ng nangingini na higbi ni Clara. Ayan na, sigaw ni Carmina, na nagtatagumpay. Tinuturo ang ebidensya ng krimen. Alam ko na, siya ay isang magnanakaw, isang ordinaryong magnanakaw na sinasamantala ang isang bulag. Anselmo, kayo ay saksi. Ninakaw niya ang isang pamilya na alahas na nagkakahalaga na 11.33 milyon. Tiningnan ni Clara ang relo sa sahig na nanlalaki ang mamata. Hindi niya maintindihan kung paano ito napunta doon. Ang mundo ay umikot sa kanya. Hindi maari. Hindi ako. May naglagay. Bulong niya na humihingal. Manahimik. Lumingon si Carmina kay Alistair. Alistair, tawagan mo ang pulis. Ngayon din. Dalhin nila siya na nakaposas. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. At ang mga bata, tatawagan ko ang social services para kunin sila dahil ang isang magnanakaw ay hindi maaring makaroon ng mga anak. Iyan ang mababang suntok, ang pagbanggit sa mga bata. Lumuhod si Clara, gumagapang patungo kay Alistair. Hinawakan ang laylayan ang kanyang pantalon. Sir Alistair, pakiusap, huwag ninyo pong kunin ang maanak ko. Sumpa ko po sa buhay ko, hindi ko po iyon ninakaw. Hindi ko po alam kung paano iyon napunta doon. Pakiusap po, maniwala po kayo sa akin, ngumiti si Carmina. Ito ang checkmate, kailangang palayasin siya ni Alistair. At kapag wala si Clara, malinaw ang dan. Anselmo, tawagan mo ang pulis. Utos ni Carmina sa notaryo. Sandali, umalinggaw ang boses ni Alistair. Ito ay isang utos na napakalinaw na si Anselmo, na may hawak ng mobile phone. Ay huminto, hindi gumalaw si Alistair. Nanatili siyang tuwid na may isang kamay sa tungkod at ang isa ay nakatutok sa kawalan. Walang tatawag sa sinuman sa ngayon, sabi ni Alistair sa nakakatakot na kalmado. Anselmo, ibigay mo sa akin ang relo. Pero Alistair, tutol ni Carmina, ang ebidensya ay hindi matatawaran. Lumabas iyan sa bulsa niya. Sabi ko ibigay ninyo sa akin ang relo. Kinuha ng notaryo ang piraso at inilagay sa bukas na kamay ni Alistair. Ipinikit ng milyonaryo ang kanyang madaliri sa malamig na metal. Mabigat, bulong niya. Tunay na ginto ito. Dahan-dahan siyang yumuko. Ginagabayan ng tunongaya ni Clara hanggang sa maging pantay ang kanilang taas. Tiningnan ni Carmina ang eksena ng may pagkapasensya. Naghihintay ng agarang pagpapaalis. Clara, sabi ni Alistair ng mahina. Ibigay mo ang iyong kamay. Si Clara, nabubulagan ng luha at ng takot na mawala ang kanyang pamangkin, na mahal niya tulad ng kanyang maanak, ay iniabot ang kanyang nanginginit na mga kamay sa dilim na iniisip niya sa kay Alistair. Hinawakan niya ang ito. Ang kanyang malalaki at matatag na kamay ay pumulupot sa mga kamay nito, maliliit, magaslaw sa paggamit ng bleach at malamig sa takot. Naglaan ng oras si Alistair, hindi lang ito isang theatrical na kilos, ito ay isang pangangailangan. Kailangan niyang maramdaman ang pisikal na katotohanan ng babaeng iyon. Sa kanyang mahinlalaki, marahan niyang hinaplos ang makalyo sa palat ni Clara, ang malilit na peklat ng isang taong nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Naramdaman niya ang kanyang mabilis na pulso sa pulso,
isang mabilis na paginda ng isang ibon na nakulong. Ang makamay ng isang magnanakaw ay karaniwang pinapawisan dahil sa pagkakasala. Sabi ni Alistair ng malakas upang marinig ng lahat. O tensyonado, handang tumakas. Huminto siya. Ipinilipit ang kanyang ulo na tila nakikinig sa isang sikreto na tanging ang universo lamang ang bumubulong sa kanya. Ngunit ang makamay na ito ay malamig, tuyo at nanginginig sa takot, hindi sa malisya. Mahigpit na hinawakan ni Alistair ang kamay. Ito ang makamay ng nagtatrabaho, Carmina. Mga kamay na kahapon ay nagligtas sa akin mula sa isang krisis. Mga kamay na naglinis, nagluto at nag-alaga sa aking mga anak habang ang kanilang sariling ina ay abala sa pamimili ng mga damit. Bumuga ngang pagkadismaya si Carmina, humakbang pasulong. Ang kanyang mata kong ay umalingaw-ngaw ng agresibo sa marmol. Para sa Diyos, Alistair, tigilan mo na ang paglalaro ng detective mystic. Nasa bulsa niya ang relo. Nakita natin itong nahulog. Anong karagdagang ebidensya pa ang kailangan mo? Siya ay isang kriminal. Tumayo si Alistair ng dahan-dahan. Tinutulungan si Clara na tumayo kasama niya nang hindi binibitawan ang isang kamay. Lumingon siya sa kung saan niya alam na naroon si Carmina. Bagaman nakatago ang kanyang mata. Ang tindi ng kanyang presensya ay nagpatras sa kanya ng likas. Carmina, sinubukan mo na bang maglagay ng bagay na ganito kalaki at kabigat sa bulsa nang hindi napapansin? Tanong niya nang may matalas na lohika. Kung gusto ni Clara na nakawin ito, itinago na niya ito sa kanyang underwear o sa kanyang bag. Dalhin ito sa maluwag na apron habang naglilinis ng sahig katangahan iyon. At hindi tanga si Clara. Kung gayon, siya ay pabaya o mapagmataas. Hindi mahalaga, nagnakaw siya, sigaw ni Carmina na nawawalan ng kontrol. Kung hindi mo siya sisantehin, ako ang gagawa. Ikaw ay bulag, Alistair. Ang iyong pahuhusga ay nababalutan ng ulap. Ako ang nakakakita and realidad dito. Ang realidad. Bumuga si Alistair nga maikli at malamig na tawa. Minsan ang dilim ay nagbibigay sa iyong kakayahang makakita ng bagay na itinatago ng liwanag. Marahan niyang hinila si Clara papalapit sa kanya. Inilalapit ito ng sapat na nararamdaman nito ang kanyang kolon. Isang pinahalong kahoy at tabako. Yumuko siya sa tainga nito. Ito ay isang mabilis, intimate na galaw na hindi kasama ang iba sa silid. Magtiwala ka sa akin, bulong ni Alistair nang napakahina na siya lamang ang nakarinig. Ito ay isang buksong ang pag-asa sa gitna ng bagyo. Alam kong hindi ikaw iyon. Magtiis ka pa ng kaunti. Umalis siya dito at muling itinaas ang kanyang boses, nakaharap sa notaryo. Anselmo, kilala mo ako. Alam mong ako ay isang tao ng mga instinct. Ang aking instinct ang nagpayaman sa akin at ang aking instinct ang nagsasabi sa akin na may pagkakamali dito. Marahil ay nahulog ang relo at pinulot niya ng hindi iniisip. Marahil ay lumitaw ito doon ng mahiwaga. Alistair, namumula si Carmina sa galit. Hindi ito kapanipaniwala. Dinidisautoriza mo ako sa harap Gian Mea Kawani at NG Notaryo. Kung hindi mo siya palalayasin gayon din, ako ang aalis. Alam ni Alistair na bulup iyon. Hindi aalis si Carmina nang walang pirma. Walang aalis, sabi ni Alistair nang may autoridad. Clara, bumalik ka sa iyong trabaho. Dalhin mo ang relo sa kwarto ko at ilagay mo sa safe. Mayroon kang combination ng paglilinis, hindi ba? Tumango si Clara, hindi makapagsalita, yakap ang relo sa kanyang dibdib na tila isang sagradong relikya. Ibibigay mo sa kanya ang combination ng safe. Si Carmina ay tila malapit nang magkaroon ng atake sa puso. Nabalo ka na ba? Clara, sige na. Utos ni Alistair na hindi pinapansin ang kanyang nobya. Tumakbo si Clara patungo sa hagdan. Nagbigay ng huling tingin ng walang hanggang pasasalamat sa lalaking may itim na salamin. Isang tingin na nangako ngang walang hanggang katapatan. Nang mag-isa na silang notaryo, hindi na huminga ang atmosfera. Humihingal si Carmina, naninikip ang kanyang makamay. Ipinahiya mo ako, sigaw niya. Pinaktanggol mo ang kasambahay sa halip na ang iyong magiging asawa. Hindi ko pinaktatanggol ang kasambahay, sabi ni Alistair. Muling umupo nang mabigat sa isang upuan, nagpapanggap na naapektuhan siya ang stress. Ipinaktatanggol ko ang hustisya at ngayon, Carmina, ang pagtatalong ito ay nagpahirap sa akin. Nanginginig ang aking makamay. Pakiramdam ko ay makakaroon ako ng isa pang migraine. Itinaas ni Alistair ang kanyang makamay upang makita ni Anselmo. Nanginginig ang maito nang nakikita. Anselmo,
Sa tingin ko ay hindi ako nasa kondisyon upang pumirma ng anuman ngayon. Sa ganitong antas ng stress, hindi mababasa ang aking pirma. Ang notaryo, na pakiramdam ay isang nanghihimasok sa isang digmaang pambahay, ay masiglang tumango habang nagliligpit ng kanyang magamit. Naintindihan ko po ng lubos, Sir Alistair. Ang stress ay lason para sa inyong kondisyon. Mas mabuting ipagpaliban na lang natin sa ibang oras kapag mas may harmonia. Nakita ni Charmina kung paano gumuho ang kanyang plano sa ikalawang pagkakataon. Ang relo na dapat sana ay ang katalistang kanyang tagumpay ay naging kanyang pagkatalo, ngunit hindi niya ito maaring pilitin ngayon, hindi kasama ang notaryo na nakatingin sa kanya ng may hinala dahil sa kanyang pagsabog ng galit. Kailangan niyang magbago ng taktika, kailangan niyang maging mas matalino. Sige, sabi ni Charmina, nilunok ang kanyang pagmamataas at pilit na ngumiti ng masakit. Tama ka, mahal ko, masyado akong pabigla-bigla, kinakabahan lang kasi ako pagdating sa seguridad mo. Patawarin mo ako. Magpahinga ka, Anselmo. Ihahatid kita sa pinto. Habang hinahatid ni Carmina ang notaryo, naiwan si Alistair na mag-isa sa lobby. Inayos niya ang kanyang salamin. Nanalo siyang isa pang laban. Ngunit ang huling digmaan ay magaganap ngayong gabi. Hindi susuko si Carmina. Susubukan niya ang isang drastikong bagay upang muling makuha ang kontrol at siya ay handa. Ngunit ang hindi alam ni Alistair ay kung hanggang saan ang kasamaan ni Carmina. Habang isinasara niya ang pinto sa likuran ng notaryo, ang kanyang mata ay napunta sa pinto ng silong, kung saan naroon ang electrical panel at ang silid laruan ng mga bata. Kung hindi aalis si Clara sa mabuting paraan, kailangan niyang magdulot ng isang trahedya dahil sa kanya. Isang trahedya na kinasasangkutan ng mga kambal. Ngumiti si Carmina, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Masiyahan ka sa iyong tagumpay, bulong niya sa sarili. Dahil ngayong gabi ay gugustuhin mong hindi ka na sana ipinanganak. Umakyat siya sa hagdan, hindi patungo sa kanyang kwarto, kundi patungo sa kwarto ng mga bata. Nagsimula na ang huling yuktong kanyang plano at sa pagkakataong ito ay walang masaksi, o iyon ang akala niya. Kinuha ni Alistair ang kanyang telepono mula sa bulsa at inactivate ang kamera numero 4, kwarto nga kambal. Umalis siya dito at muling itinaas ang kanyang boses, nakaharap sa notaryo. Anselmo, kilala mo ako. Alam mong ako ay isang tao ng mga instinct. Ang aking instinct ang nagpayaman sa akin at ang aking instinct ang nagsasabi sa akin na may pagkakamali dito. Marahil ay nahulog ang relo at pinulot niya ng hindi iniisip. Marahil ay lumitaw ito doon ng mahiwaga. Alistair, namumula si Charmina sa galit. Hindi ito kapanipaniwala. Dinidisautoriza mo ako sa harap NG na magakawani at NG notaryo. Kung hindi mo siya palalayasin gayon din, ako ang alis. Alam ni Alistair na bulupyon. Hindi alis si Carmina ng walang pirma. Walang alis. Sabi ni Alistair ng may autoridad. Clara, bumalik ka sa iyong trabaho. Dalhin mo ang relo sa kwarto ko at ilagay mo sa safe. Mayroon kang combination ng paglilinis. Hindi ba? Tumango si Clara. Hindi makapagsalita. Yakap ang relo sa kanyang dibdib na tila isang sagradong relikya. Ibibigay mo sa kanya ang combination ng safe. Si Carmina ay tila malapit nang magkaroon ng atake sa puso. Nabalo ka na ba? Clara, sige na. Utos ni Alistair na hindi pinapansin ang kanyang nobya. Tumakbo si Clara patungo sa hagdan. Nagbigay ngang huling tingin ng walang hanggang pasasalamat sa lalaking may itim na salamin. Isang tingin na nangako ngang walang hanggang katapatan. Nang mag-isa na silang notaryo, hindi na huminga ang atmosfera. Humihingal si Charmina, naninikip ang kanyang makamay. Ipinahiya mo ako, sigaw niya. Pinaktanggol mo ang kasambahay sa halip na ang iyong magiging asawa. Hindi ko pinaktatanggol ang kasambahay, sabi ni Alistair. Muling umupo ng mabigat sa isang upuan. Nagpapanggap na naapektuhan siya ng stress. Ipinagtatanggol ko ang hustisya at ngayon, Carmina, ang pagtatalong ito ay nagpahirap sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay. Pakiramdam ko ay makakaroon ako ng isa pang migraine. Itinaas ni Alistair ang kanyang kamay upang makita ni Anselmo. Nanginginig ang maito nang nakikita. Anselmo, sa tingin ko ay hindi ako nasa kondisyon upang pumirma ng anuman ngayon. Sa ganitong antas ng stress, hindi mababasa ang aking pirma. Ang notaryo, na pakiramdam ay isang nanghihimasok sa isang digmaang pambahay, ay masiglang tumango habang nagliligpit ng kanyang magamit. Naintindihan ko po ng lubos, Sir Alistair, ang stress ay lason para sa inyong kondisyon.
Mas mabuting ipagpaliban na lang natin sa ibang oras kapag mas may harmonya. Nakita ni Carmina kung paano gumuho ang kanyang plano sa ikalawang pagkakataon. Ang relo, na dapat sana ay ang katalista ng kanyang tagumpay, ay naging kanyang pagkatalo, ngunit hindi niya ito maaring pilitin ngayon. Hindi kasama ang notaryo na nakatingin sa kanya nang may hinala dahil sa kanyang pagsabok ngalit. Kailangan niyang magbago ng taktika. Kailangan niyang maging mas matalino. Sige, sabi ni Carmina, nilunok ang kanyang pagmamataas at pilit na ngumiti ng masakit. Tama ka, mahal ko. Masyado akong pabigla-bigla. Kinakabahan lang kasi ako pagdating sa seguridad mo. Patawarin mo ako. Magpahinga ka. Anselmo, ihahatid kita sa pinto. Habang hinahatid ni Carmina ang notaryo, naiwan si Alistair na mag-isa sa lobby. Inayos niya ang kanyang salamin. Nanalo siya ang isa pang laban. Ngunit ang huling digmaan ay magaganap ngayong gabi. Hindi susuko si Carmina. Susubukan niya ang isang drastikong bagay upang muling makuha ang kontrol at siya ay handa. Ngunit ang hindi alam ni Alistair ay kung hanggang saan ang kasamaan ni Carmina. Habang isinasara niya ang pinto sa likuran ng notaryo, ang kanyang mamata ay napunta sa pinto ng silong kung saan naroon ang electrical panel at ang silid laruan ng mabata. Kung hindi aalis si Clara sa mabuting paraan, kailangan niyang magdulot ng isang trahedya dahil sa kanya, isang trahedya na kinasasangkutan ng makambal. Ngumiti si Carmina, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Masiyahan ka sa iyong tagumpay. Bulag, bulong niya sa sarili. Dahil ngayong gabi ay gugustuhin mong hindi ka na sana ipinanganak. Umakyat siya sa hagdan, hindi patungo sa kanyang kwarto, kundi patungo sa kwarto ng bata. Nagsimula na ang huling yugto ng kanyang plano at sa pagkakataong ito ay walang masaksi, o iyon ang akala niya. Kinuha ni Alistair ang kanyang telepono mula sa bulsa at inactivate ang kamera numero 4, kwarto ng kambal. Umalis siya dito at muling itinaas ang kanyang boses. Nakaharap sa notaryo. Anselmo, kilala mo ako. Alam mong ako ay isang tao na mga instinct. Ang aking instinct ang nagpayaman sa akin at ang aking instinct ang nagsasabi sa akin na may pagkakamali dito. Marahil ay nahulog ang relo at pinulot niya ng hindi iniisip. Marahil ay lumitaw ito doon ng mahiwaga. Alistair, namumula si Carmina sa galit. Hindi ito kapani-paniwala. Di ni disautoriza mo ako sa harapan ni G. Miyagakawani at ni G. Notaryo. Kung hindi mo siya palalayasin gayon din, ako ang alis. Alam ni Alistair na bulup iyon. Hindi alis si Carmina nang walang pirma. Walang alis, sabi ni Alistair nang may autoridad. Clara, pumalik ka sa iyong trabaho. Dalhin mo ang relo sa kwarto ko at ilagay mo sa safe. Mayroon kang combination ng paglilinis. Hindi ba? Tumango si Clara. Hindi makapagsalita, yakap ang relo sa kanyang dibdib na tila isang sagradong relikya. Ibibigay mo sa kanya ang combination ng safe. Si Carmina ay tila malapit ng magkaroon ng atake sa puso. Nabalo ka na ba? Clara, sige na. Utos ni Alistair na hindi pinapansin ang kanyang nobya. Tumakbo si Clara patungo sa hagdan. Nagbigay ngang huling tingin ng walang hanggang pasasalamat sa lalaking maitim na salamin. Isang tingin na nanggako ngang walang hanggang katapatan. Nang mag-isa na silang notaryo, hindi na huminga ang atmosfera. Humihingal si Carmina, naninikip ang kanyang makamay. Ipinahiya mo ako, sigaw niya. Pinaktanggol mo ang kasambahay sa halip na ang iyong magiging asawa. Hindi ko pinatatanggol ang kasambahay, sabi ni Alistair. Muling umupo ng mabigat sa isang upuan, nagpapanggap na naapektuhan siyang stress. Ipinagtatanggol ko ang hustisya at ngayon, Carmina, ang pagtatalong ito ay nagpahirap sa akin. Nanginginig ang aking miyagamay. Pakiramdam ko ay makakaroon ako ng isa pang migraine. Itinaas ni Alistair ang kanyang makamay upang makita ni Anselmo. Nanginginig ang maito nang nakikita. Anselmo, sa tingin ko ay hindi ako nasa kondisyon upang pumirma ngang anuman ngayon. Sa ganitong antas ng stress, hindi mababasa ang aking pirma, ang notaryo. Na pakiramdam ay isang nanghihimasok sa isang digmaang pambahay. Ay masiglang tumango habang nagliligpit ng kanyang magamit. Naintindihan ko po ng lubos, Sir Alistair. Ang stress ay lason para sa inyong kondisyon. Mas mabuting ipagpaliban na lang natin sa ibang oras, kapag mas may harmonya. Nakita ni Carmina kung paano gumuho ang kanyang plano sa ikalawang pagkakataon. Ang relo, na dapat sana ay ang katalista ng kanyang tagumpay, ay naging kanyang pagkatalo.
Ngunit hindi niya ito maaring pilitin ngayon. Hindi kasama ang notaryo na nakatingin sa kanya nang may hinala dahil sa kanyang pagsabok ngalit. Kailangan niyang magbago ng taktika. Kailangan niyang maging mas matalino. Sige, sabi ni Carmina, nilunok ang kanyang pagmamataas at pilit na ngumiti ng masakit. Tama ka, mahal ko, masyado akong pabigla-bigla. Kinakabahan lang kasi ako pagdating sa seguridad mo. Patawarin mo ako. Magpahinga ka, Anselmo. Ihahatid kita sa pinto. Habang hinahatid ni Carmina ang notaryo, naiwan si Alistair na mag-isa sa lobby. Inayos niya ang kanyang salamin. Nanalo siya ang isa pang laban. Ngunit ang huling digmaan ay magaganap ngayong gabi, hindi susuko si Carmina. Susubukan niya ang isang drastikong bagay upang muling makuha ang kontrol at siya ay handa. Ngunit ang hindi alam ni Alistair ay kung hanggang saan ang kasamaan ni Carmina. Habang isinasara niya ang pinto sa likuran ng notaryo, ang kanyang mata ay napunta sa pinto ng silong, kung saan naroon ang electrical panel at ang silid laruan ng mabata. Kung hindi aalis si Clara sa mabuting paraan, kailangan niyang magdulot ng isang trahedya dahil sa kanya, isang trahedya na kinasasangkutan ng mga kambal. Ngumiti si Carmina, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Masiyahan ka sa iyong tagumpay. Bulag, bulong niya sa sarili. Dahil ngayong gabi ay gugustuhin mong hindi ka na sana ipinanganak. Umakyat siya sa hagdan, hindi patungo sa kanyang kwarto, kundi patungo sa kwarto ng mga bata. Nagsimula na ang huling yugto ng kanyang plano at sa pagkakataong ito ay walang masaksi o iyon ang akala niya. Kinuha ni Alistair ang kanyang telepono mula sa bulsa at inactivate ang camera numero 4, kwarto ng mga kambal. Umalis siya dito at muling itinaas ang kanyang boses na kaharap sa notaryo. Anselmo, kilala mo ako. Alam mong ako ay isang taong mga instinct. Ang aking instinct ang nagpayaman sa akin at ang aking instinct ang nagsasabi sa akin na may pagkakamali dito. Marahil ay nahulog ang relo at pinulot niya ng hindi iniisip. Marahil ay lumitaw ito doon ng mahiw. Alistair, namumula si Carmina sa galit. Hindi ito kapanipaniwala. Dinidisautoriza mo ako sa harap NGMGA Kawani at NG Notaryo. Kung hindi mo siya palalayasin gayon din, ako ang aalis. Alam ni Alistair na bulup iyon. Hindi aalis si Carmina nang walang pirma. Walang aalis, sabi ni Alistair nang may autoridad. Clara, bumalik ka sa iyong trabaho. Dalhin mo ang relo sa kwarto ko at ilagay mo sa safe. Mayroon kang combination ng paglilinis. Hindi ba? Tumango si Clara. Hindi makapagsalita. Yakap ang relo sa kanyang dibdib na tila isang sagradong relikya. Ibibigay mo sa kanya ang combination ng safe. Si Carmina ay tila malapit nang magkaroon ng atake sa puso. Nabalo ka na ba? Clara, sige na. Utos ni Alistair na hindi pinapansin ang kanyang nobya. Tumakbo si Clara patungo sa hagdan, nagbigay ngang huling tingin ng walang hanggang pasasalamat sa lalaking may itim na salamin, isang tingin na nanggako ngang walang hanggang katapatan. Nang mag-isa na silang notaryo, hindi na huminga ang atmosfera. Humihingal si Carmina, naninikip ang kanyang makamay. Ipinahiya mo ako, sigaw niya. Pinatanggol mo ang kasambahay sa halip na ang iyong magiging asawa. Hindi ko pinagtatanggol ang kasambahay, sabi ni Alistair. Muling umupo ng mabigat sa isang upuan, nagpapanggap na naapektuhan siyang stress. Ipinagtatanggol ko ang hustisya at ngayon, Carmina, ang pagtatalong ito ay nagpahirap sa akin. Nanginginig ang aking makamay. Pakiramdam ko ay makakaroon ako ng isa pang migraina. Itinaas ni Alistair ang kanyang makamay upang makita ni Anselmo. Nanginginig ang maito nang nakikita. Anselmo, sa tingin ko ay hindi ako nasa kondisyon upang pumirma ng anuman ngayon. Sa ganitong antas ng stress, hindi mababasa ang aking pirma. Ang notaryo, na pakiramdam ay isang nanghihimasok sa isang digmaang pambahay, ay masiglang tumango habang nagliligpit ng kanyang magamit. Naintindihan ko po ng lubos, Sir Alistair. Ang stress ay lason para sa inyong kondisyon. Mas mabuting ipagpaliban na lang natin sa ibang oras, kapag mas may harmonia. Nakita ni Carmina kung paano gumuho ang kanyang plano sa ikalawang pagkakataon. Ang relo, na dapat sana ay ang katalista ng kanyang tagumpay, ay naging kanyang pagkatalo, ngunit hindi niya ito maaring pilitin ngayon. Hindi kasama ang notaryo na nakatingin sa kanya, nang may hinala dahil sa kanyang pagsabog ng galit. Kailangan niyang magbago ng taktika, kailangan niyang maging mas matalino. Sige, sabi ni Carmina, nilunok ang kanyang pagmamataas at pilit na ngumiti ng masakit. Tama ka, mahal ko, masyado akong pabigla-bigla. Kinakabahan lang kasi ako pagdating sa seguridad mo. Patawarin mo ako.
Magpahinga ka, Anselmo. Ihahatid kita sa pinto. Habang hinahatid ni Carmina ang notaryo, naiwan si Alistair na mag-isa sa lobby. Inayos niya ang kanyang salamin. Nanalo siyang isa pang laban. Ngunit ang huling digmaan ay magaganap ngayong gabi, hindi susuko si Carmina. Susubukan niya ang isang drastikong bagay upang muling makuha ang kontrol at siya ay handa. Ngunit ang hindi alam ni Alistair ay kung hanggang saan ang kasamaan ni Carmina. Habang isinasara niya ang pinto sa likuran ng notaryo, ang kanyang nga mata ay napunta sa pinto ngang silong, kung saan naroon ang electrical panel at ang silid laruan ng mga bata. Kung hindi alis si Clara sa mabuting paraan, kailangan niyang magdulot ng isang trahedya dahil sa kanya. Isang trahedya na kinasasangkutan ng mga kambal. Ngumiti si Carmina, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Masiyahan ka sa iyong tagumpay. Bulag, bulong niya sa sarili. Dahil ngayong gabi ay gugustuhin mong hindi ka na sana ipinanganak. Umakyat siya sa hagdan, hindi patungo sa kanyang kwarto, kundi patungo sa kwarto ng mabata. Nagsimula na ang huling yugto ng kanyang plano at sa pagkakataong ito ay walang masaksi, o iyon ang akala niya. Kinuha ni Alistair ang kanyang telepono mula sa bulsa at inactivate ang kamera numero 4, kwarto na mga kambal. Ang screen ay lumiwanag sa kanyang kamay. Nakikita kita, bruha, bulong ni Alistair. Makamali kang isang hakbang at wawasakin kita. Ang mansyon ng Vergara ay nagiba sa isang entablado na opera na pinalamutian ng sobrang kayamanan na halos nakakasakit sa mata. Ang floral arrangement ng puting orkidyas na sadyang dinala mula sa Holland ng umagang iyon ay bumaha sa bawat sulok. Nagpuno sa hangin ng matamis at nakakahilong amoy. Ang matauhan ng catering na inupahan mula sa isang eksklusibong ahensya ay nagtakbuhan ng may mga silver tray, naglilinis ng mga baso at nag-aayos ng mga tiyanape ng caviar. Kailangang perpekto ang lahat. Para kay Carmina, ang gala dinner ay hindi isang party. Ito ang kanyang opisyal na koronasyon sa harap nga elite ng negosyo ng Maynila. Ngunit may dalawang elemento na hindi bumabagay sa kanyang perpektong larawan. Ang makambal, sina Lino at Pio, na sensitibo sa tensyon na nagva-vibrate sa madingding ng kanilang tahanan, ay balisa. Umiyak at tumatakbo sa pasilyo ng ibabang palapag, hindi alam ang kahalagahan ng mga investor na darating sa loob ng isang oras. Isa sa kanila, si Pio, ay aksidenteng nadapa sa isang pedestal na may hawak na Ming Fase na nagpatumba dito. Nakita ni Carmina na bumababa sa hagdan habang inaayos ang isang esmeraldang hikaw, ang eksena. Ang kanyang nerbyos, na tensyonado na dahil sa pagganap na kailangan niyang panatilihin, ay nabali. Tama na, sigaw niya, isang matinis na tuno na bumali sa bulungan ng mga waiter. Sawang-sawa na ako sa mga paslit na ito, sumugod siya sa mga bata ng may mabilis na bilis ng isang mandaragit. Hinawakan niya si Pio sa braso ng buong lakas na sumigaw ang bata sa sakit at sa kabilang kamay ay itinulak si Lino. Ma'am, huwag po. Lumitaw si Clara mula sa kusina, nabasa pa ang makamay mula sa pahuhugas. Ang instinct ang nakpatakbo sa kanya patungo sa mga bata. Pumagit na sa galit ni Carmina at sa maliliit na nanginginig na katawan. Mga sanggo lang po sila, takot po sila. Wala akong pakialam kung takot sila. Sigaw ni Carmina na may mga mata na namumula sa galit. Ang perpektong makeup ay nakakalutong sa pagkadismaya. Sisirain nila ang gabi ko. Iyak sila pagdating ang mga kasosyo. At kailangan kong katahimikan, ganap na katahimikan. Hindi binitawan ang bata. Kinalatkat ni Carmina ang makambal patungo sa gilid na pasilyo kung saan naroon ang dating bodega nalak, isang maliit, madilim, at higit sa lahat soundproof na silid. Hindi, pakiusap. Pakiusap ni Clara na hinawakan ang braso ni Carmina. Huwag ninyo po silang ikulong diyan, takot po sila sa dilim. Pakiusap po, ma'am, dadalhin ko po sila sa kwarto ko. Hindi po sila gagawang ingay, ipinapangako ko po. Sa kwarto mo, huminto si Carmina sa pintong bodega. Binuksan ang mabigat na kahoy na pinto, at itinulak ang mga bata sa loob. Nahulog ang makambal sa sahi na umiyak ng walang humpay. Iniabot ang kanilang malilit na braso patungo sa liwanag. Wala kang kwarto, katulong. Ikaw ay basura at sila ay matututo na manahimik. Sinubukan ni Carmina na isara ang pinto, ngunit si Clara, na pinakilos ngang isang lakas na hindi niya alam, ay inilagay ang kanyang paa at balikat upang harangan ang pagsasara. Hindi ko ito papayagan, sigaw ni Clara na may luha sa mata. Ngunit matigas ang panga. Karahasan ito. Sasabihin ko kay Sir Alistair. Ang pagbanggit kay Alistair ang naging huling trigger. Binitawan ni Carmina ang pinto. Umatras ng isang hakbang at sa nakabukas,
na kamay na puno ngang mabibigat na singsing ay sinampal ang mukha ni Clara ng malakas. Ang tuno, impact ay umalingaw-ngaw ng tuyo at kakilakilabot. Nahulog si Clara sa sahig na nalilito, nararamdaman ang metalikong lasaeng dugo sa kanyang bibig. Agad na namaga ang kanyang pisngi, minarkahan ng gintonam ga alahas. Kung bubuksan mo ang iyong bibig, bumulong si Carmina, yumuko sa kanya at hinawakan ang kanyang buhok, pinilit siyang tingnan sa mata. Kung maglakas loob kang abalahin si Alistair o lumabas ng kusina ngayong gabi, isusumpa ko na ikaw ang nanakit sa mabata. Sasabihin ko na nakita kitang sinasaktan sila. May kapangyarihan ako, Clara. May para ako, at wala ka. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan? Isang bulag na walang silbio ang magiging may-aring lahat na ito. Narinig ni Clara ang kanyang pagkatalo sa bigat ng banta. Alam niyang kaya ni Carmina iyon at higit pa. Kung akusahan siya ng pang-aabuso sa bata, hindi na niya muling makikita ang nga bata at mapupunta siya sa kulungan. Ngumiti si Carmina na nasisiyahan ng makita ang takot sa mata ng kasambahay. Tumayo siya, inayos ang kanyang emerald green silk dress at isinara ang pinto ng bodega ng malakas. Agad na nalunod ang iyok ng mga bata, pinatahimik no soundproofing. Dalawang beses niyang inikot ang susi at inilagay sa kanyang dibdib. Ngayon, bumangon ka. Linisin mo ang maruming dugong iyan at pumunta ka sa kusina. Gusto ko ang mainit na tsanapes sa loob ng 10 minuto at walang salita. Lumingon si Carmina at lumakat patungo sa pangunahing sala. Binabago ang kanyang mukhang ang halimaw sa maskara ngan perpektong hostess sa loob ng ilang segundo. Sa itaas, sa kanyang opisina, nakatayo si Alistair Vergara sa harap ng screen ng kanyang mobile phone. Nakita niya ang lahat sa pamamagitan ng nakatagong security camera sa pasilyo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng nara na mesa ng buong lakas na nakakaroon ng ingay ang kahoy. Ang bawat hibla ang kanyang pagkatao ay sumisigaw na bumaba siya, nasirain ang pinto, napatay ng babaeng iyon gamit ang kanyang sariling makamay. Ang makita ang kanyang mga anak na itinatapon sa dilim at si Clara na sinasaktan para ipagtanggol sila, ay nagdulot sa kanya ng pisikal na sakit na mas matindi kaysa sa aksidente sa kotse. Wawasakin kita, Carmina. Bulong niya sa boses na tila nanggagaling sa kabilang buhay. Wawasakin kita sa harap ng lahat ng sinusubukan mong pahangain. Ngunit hindi pa siya maaring bumaba. Kung bumaba siya ngayon, magiging eskandalo lang sa bahay. Si Carmina ay mag-iimbento ang dahilan. Sasabihin niyang pinaparusahan ang nga bata na inatake siya muna ni Clara. Kailangan niyang maging publiko ang pagpapahiya. Kailangan niyang makita ng mga investor kung sino talaga siya. Kailangan niya pang maghintay ng kaunti. Isang oras pa, huminga ng malalim si Alistair. Nilunok ang kanyang abdo, isinuot ang kanyang smoking jacket, inayos ang kanyang itim na salamin, at kinuha ang kanyang tungkot. Nagdial siya na numero sa kanyang telepono. Security, sagot ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Pakinggan mo ng mabuti, sabi ni Alistair. Gusto kong ihanda mo ang video file ng kamera 4 at 7 ng nakaraang 15 minuto. I-connecta ito sa projection system ng main salon. Kapag binigyan kong senyas, gusto kong makitang lahat ang nangyayari sa bahay na ito. Naintindihan, Sir Vergara. Binaba ni Alistair ang telepono, tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na siya nakakita ng isang bulag na lalaki. Nakita niya ang isang berdugo na handang magbigay ng hatol. Kumapit kayo mga anak ko. Kumapit ka, Clara. Papa, darating na. Nagsimula na ang gala. Ang pangunahing silid kainan ng mansyon ay nagniningning sa ilaw ng mga chandelier na kristal. 50 sa pinaka-impluensyang tao sa Pilipinas ay uminom ng imported na champagne at nag-usap ng mahina, hinahanggaan ang koleksyon ng sining at ang diumanoy katatagan ng pamilya Vergara. Si Carmina ang sentro ng party. Gumagalaw siya sa gitna ng bisita ng may sanay na kagandahan. Tumatawa sa tamang oras, marahan na hinahawakan ng brasong nga bankero. Nagpapalabas ngang imahe ng perpektong asawa at may kakayahang negosyante. Hawak niya sa braso si Alistair. Ginagabayan siya na parang isang mamahaling at sirang alagang hayop. Mr. Ricardo, tuwang-tuwa akong makita kayo, sabi ni Carmina na bumabati sa pangunahing shareholder ng grupo ng hotel. Hayaan niyo po akong ipakilala si Alistair. Bagaman, alam niyo na po na hindi na siya ang dating Alistair. Iniunat ni Alistair ang kanyang kamay sa kawalan, bahagyang lumihis sa kung nasaan ang lalaki, nagpapanggap na nalilito. Ricardo, sabi ni Alistair sa mahinang boses, salamat sa pagdating. Alistair, pare, nakakalungkot.
Sabi ni Ricardo na kinamayan siya ng may hindi komportableng pagkahabag na taglay nga mga makapangyarihan sa harap ng kahinaan ng iba. Pero nakikita kung nasa mabuting kamay ka, si Carmina ay isang hiyas. Siya nga, sabi ni Carmina, mahigpit na kinurot ang braso ni Alistair ng may nagmamayaring lakas. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Mahirap, alam mo ba? Ang dalhin ang pasanin ng kumpanya at ng bahay mag-isa. Ngayon na siya, naiintindihan mo na ako. Ngunit kailangan may maging malakas. Nakaramdam si Alistair ng pagduduwal. Ibinenta niya ang kanyang kawalan ng kakayahan upang iposisyon ang kanyang sarili bilang tanging magiging leader. Habang tumatagal ang gabi at nilalasing ng alak ang dila, nagpasya si Carmina. Nalasing sa sarili niyang tagumpay at sa katiyakan na nakakulong ang mga bata at nasusupil ang kasambahay na ito na ang oras para sa huling suntok. Sanyasan niya ang waiter na hinaan ang musika at kinuha ang isang basong champagne at isang mikropono. Umakyat siya sa isang maliit na entablado na inilagay sa harap ng fireplace. Ang ilaw ng spotlight ay nagpapaliwanag sa kanya. Ginagawang siya ay nagniningning na parang ginintuang diyosa. Mga kaibigan, kasosyo, pamilya, simulan niya sa nangginginig na boses. Salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa napakakomplikadong gabing ito. Natahimik ang sala, nasa kanya ang lahat ng mata. Si Alistair ay nanatili sa ibaba, sumasandal sa kanyang tungkod, malapit sa isang malaking projection screen na ginagamit para sa mga corporate presentation. Ngayon ay patay. Tulad ng alam ninyong lahat, ang nakaraang buwan ay isang pagsubok ng apoy para sa amin, patuloy ni Carmina na inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib na nagpapanggap ng emosyon. Ang aksidente ni Alistair ay nagpabago sa aming buhay. Ang makita ang isang napakatalino na lalaki na nalubok sa walang hanggang dilim ay nakakapanghina. Huminto siya ng dramatikong. Ilang bisita ang tumango ng malungkot, ngunit ang kanyang boses ay tumigas. Lumalakas, ang buhay ay nagpapatuloy, at gayon din ang negosyo. Si Alistair, sa kanyang karunungan, ay kinikilala na hindi na niya kayang patuloy na pamunuan ang Vergara Hotels. Ang kanyang kondisyon ay nangangailangan ng pahinga, kapayapaan at paglayo sa stress. Mahigpit na kinuyom ni Alistair ang kanyang kamao sa ulo ng tungkod. Patuloy kang magsalita, naisip niya, hukayin mo ang iyong libingan. Kaya't, anunsyo ni Carmina na itinaas ang baso, ikinalulugot ko at pinararangalan akong ipahayag na simula bukas, matapos pirmahan ang huling legal na dokumento na inihanda ni Alistair ng may labis na pagmamahal, ako ang magiging ganap na presidenteng grupo. At hindi lang iyan, ngumiti siya, isang ngitingang tagumpay na nagpakita ngang lahat ng kanyang ngipin. Gusto ko ring imbitahan kayong lahat sa aming kasal na ipagdiriwang namin sa susunod na linggo. Ito ay isang intimate ceremony dito mismo, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng mamata upang makita, hindi ba? Nagpalakpakan. Isang magalang, ngunit masiglang palakpak. Nilunok ni Carmina ang palakpak na parang nektar. Pakiramdam niya ay hindi siya matitinag, reynang bahay, reynang kumpanya, mayaring pera. Habang nagpapalakpakan, walang nakapansin na ang service door na matatakpuan sa dulo ng sala sa dilim ay dahan-dahang bumukas. Walang sinuman, maliban kay Alistair, na nakatingin doon sa likod ng kanyang itim na salamin. Lumitaw si Clara. Hindi niya suot ang malinis na uniforme na dati. Siya ay gulo ang buhok na may mansa ng tuyong dugo sa lig at ang kaliwang pisngi ay namamaga at lilang-lila dahil sa suntok. Bahagya siyang pilay, ngunit sa kanyang nga braso ay dala niya sina Lino at Pio. Nakaramdam si Alistair ng kilabot ng pagmamalaki at takot. Paano siya nakalabas? Ang sagot ay dumating nang makita ang kamay ni Clara. Dumudugo ito. Nabali niya ang salamin ng maliit na bintana ng bodega, gumapang siya sa isang imposibleng butas at inilabas ang nga bata, nasugatan ang sarili sa proseso. Siya ay isang sugatang leon. Ang bulungan ng palakpak ay unti-unting humina. Bawat isa sa mabisita ay lumingon nang makita ang multong figura ng kasambahay na sugatan na pumasok sa marangyang sala. Ang katahimikan ay kumalat na parang mansang langis, hindi comfortable at siksik. Si Carmina, mula sa entablado, ay nakita kung paano nagbago ang mamukhang nga investor mula sa paganga patungo sa pagkabigla. Sinundan niya ang kanilang nga tingin at lumingon. Nang makita si Clara doon na nakatayo mapanghamon na yakap ang mga bata sa kanyang lig, ang baso ni Carmina ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at nabasag sa sahig, nakalat sa libu-libong piraso.
Ang tunog ng basak na salamin ang tanging ingay sa silid. Pero anong ginagawa ng baliw na ito dito? Sigaw ni Charmina. Nawawala ang kanyang composure. Nakakalimutan ang mikropono na hawak pa rin niya sa kamay. Nagpapalakas ng kanyang histerya. Security, ilabas niyo siya dito. Dinukot niya ang bata. Tingnan niyo siya, lasing at violente. Ang mas security guard, nalilito, ay humakbang patungo kay Clara. Walang sinumang hahawak sa kanya. Ang boses ni Alistair ay umalingaw-naw sa sala, mas malakas kaysa sa anumang mikropono. Humwalay si Alistair sa dingding. Hindi na siya sumasandal sa tungkod. Lumakad siya patungo sa gitnang sala. Ang kanyang mahakbang ay matatag, sigurado. Hindi niya kinalatkat ang kanyang mapaa, hindi siya nahanap. Lumakad siya ng direkta patungo kay Clara. Si Carmina ay tumingin sa kanya na kumukurap, nalilito. Alistair, anong ginagawa mo? Ingat, baka madapa ka. Nakarating si Alistair kay Clara. Huminto sa harap niya ng may walang hanggan ng pagkaingat. Itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang binugbog na pisngi ng babae. Patawad, bulong niya. Patawad kung matagal ako. Kailangan kong siguraduhin na hindi na tayo muling abalahin. Ngunit hinayaan kong saktan ka at iyon. Iyon ay hindi ko mapapatawad sa sarili ko kailanman. Tiningnan siya ni Clara at sa kabila ng sakit sa kanyang pisngi at dugo sa kanyang kamay, mahina siyang ngumiti. Ligtas po sila, sir, bulong niya. Hinahaplos ang ulo ni Lino. Ligtas po ang bata, iyon lang po ang mahalaga. Kayo, nakakakita na po kayo. Oo, sabi ni Alistair. Hinawakan ang maduguan na kamay ni Clara sa kanyang makamay at hinalikan ang maito ng may paggalang. Sa harap ng nagtatakang tingin ng 50 saksi, nakakakita na ako at sa wakas ay nakikita ko na ang tunay na mahalaga. Natapos ang party, ngunit hindi tulad ng karaniwang pagtatapos ng gala ang alta sosyedad. Walang mahabang pamamaalam o mapangako nga future lunch. Ang mabisita, nahihiyan na naging saksi at tahimik na kasabwat ng pagangat ng isang sosyopath, ay mabilis na umalis, nagbubulungan ng nagmamadaling paumanhin kay Alistair habang papalabas. Patawad po Alistair, wala po kaming ideya. Kung kailangan mong legal na tulong, tawagan mo ako. Napakagaling mo Alistair, napakagaling mo. Tinatapos ni Alistair ang mapalam ng may tahimik na tango. Hindi mahalaga sa kanya ang kanilang pagpapatunay. Gusto niyang umalis sila. Gusto niyang linisin ang kanyang bahay mula sa pagpapaimbabaw. Nang lumabas ang huling luxury car sa gate, isinara ni Alistair ang pangunahing pinto ng may susi. Ang katahimikan na nanatili ay hindi ang oppressive na katahimikan noon. Ito ay isang malinis na katahimikan ng pag-reset. Lumingon siya sa vestibule. 4 na tao na lang ang naiwan sa malawak na mansyon. Siya, si Clara, at ang 2 bata na nakatulog na sa isang sofa sa sala, pagod sa pag-iyak. Nakaupo si Clara sa isang armchair sa malapit na may tela na may yelo na dinala ni Alistair na mahigpit na nakadikit sa kanyang piski. Ang pasa ay dumidilim na. Tatawagan ko si Dr. Manny upang puntahan ka, sabi ni Alistair na inilabas ang kanyang mobile phone. Hindi po sir, pakiusap. Sabi ni Clara na sinusubukang tumayo ngunit umungol sa sakit dahil sa kanyang bukong-bukong na nabali ng basagin ang bintana. Hindi na po kailangan. Ayos lang po ako. Suntok lang po. Bukas, handa na po akong linisin ang lahat ng kalat ng party na ito. Inilagay ni Alistair ang kanyang mobile phone at tiningnan siya ng mahigpit. Clara, pakinggan mo ako ng mabuti. Bukas, hindi ka maglilinis ng anuman at sa susunod din. Ibinaba ni Clara ang kanyang tingin. Bumalik ang takot sa kanyang mata. Sisantahin niyo po ba ako? Alam ko po na nabasa ko ang bintana ng bodega at namansahan ko ang rug ng dugo. Iwi-withhold ko po sa aking sahod. Ipinapangako ko po, ngunit huwag niyo po akong paalisin. Kailangan ko po ang trabaho. Lumapit si Alistair sa kanya, umupo sa coffee table sa harap ng kanyang armchair at marahan na inalis ang yelo sa mukha nito upang makita ang kanyang sugat. Ang kanyang madaliri ay sumagisa na sugatang balat ng may lambing na nagpahinto sa hininga ni Clara. Clara, tingnan mo ako, utos niya. Itinaas niya ang kanyang malalaki at kulay kape na mga mata, puno ng maluha na hindi pa umagos. Hindi kita sisantehin, ngunit hindi ka na rin magiging kasambahay. Ang yuktong iyon ay natapos. Sa sandaling sinira mo ang bintanang iyon upang iligtas ang aking maanak. Walang empleyado ang gumagawa niyan. Tanging isang ina lang ang gumagawa. Pero hindi ko po maintindihan. Siniba ko ang lahat ng security personnel, paliwanag ni Alistair. Nasa payroll sila,
Nakikita nila ang ginagawa ni Charmina at nananahimik sila. Ikaw lang ang walang anuman at isinugal mo ang lahat. Bukas, darating ang isang panlabas na kumpanya ng paglilinis upang kunin ito. Mayroon kang indefinite medical leave na may kumpletong sahod, syempre, at isang bonus. Inilabas ni Alistair ang isang seke na inihanda na niya sa kanyang loob na bulsa. Inilagay niya ito sa makamay ni Clara. Tiningnan niya ang halaga at nanlaki ang kanyang mamata. Ito ay 7 milyon, higit pa sa kikitain niya sa loob na 3 taon. Sir, hindi ko po ito matatanggap. Masyado po. Ito ang presyong relo. Hindi ito ang presyong relo. Ito ang presyong katapatan. Ito ay para dalhin mo ang nanay mo mula sa probinsya. Para bayaran ang pinakamagaling na doktor. Para ayusin mo ang iyong bahay. Iyo iyan. Kinita mo iyan ng dugo. Nagsimulang umiyak si Clara. Sa pagkakataong ito ay isang iyak nga malalim na ginhawa ng paglaya. Si Alistair, sinira ang huling barrier na naghihiwalay sa amo at empleyada. Ay yumuko at niyakap siya. Naramdaman niya kung paano lumuwag ang katawan nito sa kanyang dibdib, kung paano kumapit ang kanyang kamay sa kanyang jacket. Amoy usok at dugo. Ngunit para kay Alistair, ito ang pinakamagandang amoy sa mundo. Salamat, humihigbi siya. Salamat sa iyo, Clara. Ibinalik mo ang aking paningin bago ko paman alisin ang aking salamin. Nananatili sila sa loob ng ilang minuto habang tahimik na humihinga ang bahay. Pagkatapos ay dahan-dahang humiwalay si Alistair. Ngayon, gamutin natin ang iyong mga kamay. May mga kristal na nakabaon. Pumunta siya sa banyo at kinuha ang first aid kit. Sa walang katapusan na pasensya, gamit ang isang sipit at disinfektante, ginamot ni Alistair ang bawat hiwa sa mga kamay ni Clara. Minsan ay napapaungol ito sa sakit, ngunit hindi nito inaalis ang kanyang mga kamay. May isang sagradong intimacy sa kilos. Siya, ang hindi mahipo na milyonaryo, nililinis ang mga sugat ng babaeng naglilinis ng kanyang mga saig. Alam mo ba, sabi ni Alistair habang binabalutan ang kanyang kanang kamay, habang ako ay bulag, marami akong narinig. Narinig ko kung paano mo kinakantahan ang mabata para matulog. Narinig ko kung paano mo ako binabasa ni J. Garcia Marquez. Narinig ko ang tibok ng puso mo kapag malapit ka. Namula si Clara na ibinaba ang tingin. Akala ko natutulog po kayo, sir. Hindi ako natutulog kapag malapit ka. Binibigyan mo ako ng payapaan. At gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang kasinungalingan ni Carmina tungkol sa pagbubuntis hindi niyo po kailangan magpaliwanag, sir. Kung gayon, gusto kong malaman mo na sa bahay na ito ay wala ng sikreto. Si Carmina ay isang pagkakamali, isang mahal na pagkakamali, ngunit ikaw ang katotohanan. Tinapos niya ang pagbabalot ng kanyang kamay at hinawakan ito ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Magpahinga ka, Clara. Matulog ka sa guest room ngayon. Mas malambot ang kama. Bukas ang unang araw na titirang bahagi ng ating buhay at pakiramdam ko ay magiging mas mahusay kaysa sa mga nakaraang araw. Tumango si Clara, hindi makapagsalita. Naglakad siya ng may kahirapan patungo sa guest room. Pakiramdam niya ay si Cinderella pagkatapos ng sayaw, ngunit hindi naging kalabasa ang karwahe. Sa pagkakataong ito, Toto ang mahika. Naiwan si Alistair sa sala na nakatingin sa kanyang maanak na natutulog. Lumapit siya sa kanila. Tinakpan sila ng kumot at hinalikan ang kanilang noo. Nandito si Papa, bulong niya, at hindi na aalis saan man. Umupo siya sa armchair sa harap nila, pinabantayan ang kanilang pagtulog, walang itim na salamin, nakikita ang bawat detale, bawat pahinga, bawat pangakong kinabukasan. Ang bangungot ni Carmina ay naktapos. Malapit na ang bukang liwayway at nakdala ito ngang isang liwanag na hindi nakita ni Alistair sa loob ng maraming taon. Ilang buwan pagkatapos, ang liwanag na iyon ay mas nagniningning pa, ngunit iyon ang huling bahaging kwento, ang bahagi kung saan ang poetic justice ay nagiging pag-ibig. 8 buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon kung saan ang kasinungalingan ay naggalat sa marmol na sahig ng sala. 8 buwan na ang lumipas mula ng dalhin ng mailaw ng pulis ang dilim mula sa mansyon ng Vergara. Ang taglamig ng Maynila ay pinalitan ng isang sumasabog na taksibol, ang dating na pabayan at malungkot na hardin. Ngayon ay isang pagsabok ng mga kulay, pulang rosas, puting sampaguita, at isang makapal at berdeng damo na nagaanyaya na tapakan ito ng walang sapin. Sa gitnang damuhan, isang eksena na dati ay tila imposible ay nabuhay. Si Alistair Vergara, ang kinatatakutang shark na negosyo, ay nakaluhod sa sahig na may piring na sutla sa kanyang mamata. Hindi mo ako mahuhuli, Papa,
Sigaw ni Lino na tumatakbo ng pabilok sa kanya. Dito, dito! Tawa ni Pio. Marahang hinihila ang linen shirt ng kanyang ama. Naamoy ko kayo. Ungol ni Alistair na naglalaro bilang halimaw. Iniunat ang kanyang nga braso. Naamoy ko ang dalawang malikot na unggoy na hindi pa naliligo. Sumugod si Alistair sa kanan. Hinuli si Pio sa isang yakap ng oso. Gumulong kasama nito sa damuhan sa gitna ng tawanan. Inalis niya ang piring sa kanyang nga mata. Ang kanyang mata na kulay kape ay nagniningning sa liwanag na araw. Malinis, masaya, sinasalo ang bawat detalyeng mukha ng kanyang anak. Hindi na siya nagpapanggap na hindi nakakakita. Ngayon ay ayaw niyang makaligtaan ng kahit isang segundo ngang paningin. Mula sa terasa, sa ilalim ngang anino ngang isang kahoy na pergola, pinagmamasdan ni Clara ang eksena. Suot pa rin niya ang uniforme. Ito ay isang ugali na mahirap alisin. Bagaman libo-libong beses na sinabi ni Alistair sa kanya na hindi na kailangan, pakiramdam niya ay ligtas siya sa asul na tela na iyon. Ito ay nagpapaalala sa kanya kung sino siya, saan siya nanggaling at nagbibigay sa kanyang dahilan upang patuloy na maglingkod sa lalaking mahal. Niya nang hindi tumatawid sa linyang siya mismo ang gumuhit sa kanyang isip dahil sa takot. Sir, tawag ni Clara, na lumapit na may hawak, na pitzel NG malamig na limonada. Dinalhan ko po kayo NG malamig na inumin. Uminto si Alistair na hawak pa rin si Pio. Lumambot ang kanyang ngiti nang makita siya, nagbabago sa isang bagay na mas malalim, mas intimate. Ibinaon niya ang bata sa sahig, na agad tumakbo upang hanapin ang kanyang kapatid. Tumayo si Alistair, pinapagpag ang gadahon ng damo sa kanyang pantalon. Lumakad siya patungo kay Clara ng matatag. Clara, sabi niya, sa tono nga mapagmahal na pagsumbat na kamakailan lang niya ginagamit. Sinabi ko na sa iyo na tigilan mo na ang pagtawag sa akin na sir, at sinabi ko na sa iyo na tigilan mo na ang paglingkod sa amin. May 3 tao na kinuha para doon sa lubngang bahay. Alam ko po, Alistair, sabi niya na sinubukan ang pangalan sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay ipinagbabawal pa rin ito. Matamis, ngunit gusto ko po itong gawin. Gusto ko po kayong alagaan. Ito po ang aking paraan upang magpasalamat sa lahat nga ginawa ninyo. Bumuntong hininga si Alistair at kinuha ang pitzel mula sa kanyang mga kamay, inilagay sa isang mesa sa hardin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay ni Clara, ang mga kamay na wala ng hiwa, na malambot na salamat sa mga cream na binibili niya, ngunit nananatili pa ring malakas. Magpasalamat, tanong niya na nakatingin ng matalim. Clara, malusog ang aking ina dahil sa iyo. Tumatawa ang aking nga anak dahil sa iyo. Ako humihinga dahil sa iyo. Ang balansang pasasalamat ay nakakiling sa iyong panig at sa tingin ko ay hinding-hindi ko ito mapantayan. Nagawa niyo na po, sagot niya na ibinaba ang kanyang tingin na namumula. Ang nanay ko po ay may pinakamahusay na paggamot sa klinika. Ang bahay po namin sa probinsya ay na-renovate na. Wala na po akong kailangan pa. Pero ako, sabi ni Alistair na humabang papapalapit. Binabasag ang personal na espasyo. May kailangan pa ako. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay napuno nga awit ng mga ibon at ng malalayong tawanan ng makambal. Sumama ka sa akin, sabi niya, marahang hinila ang kanyang kamay. Saan po? Ang mabata ay binabantayan ng bagong yaya na si Marta, na naroon sa bangko. Halika, ginabayan ni Alistair siya patungo sa loob ng bahay. Hindi sila pumasok sa kusina tulad ng dati. Pumasok sila sa pangunahing pinto, ang pinto ng may-ari. Tinawid nila ang vestibule kung saan wala ng bakas ng lamig ni Carmina. Ngayon ay may mga larawan sa mga dingding, mga larawan ng mga bata, mga larawan ng gatanawin, at isang larawan na nakawadro sa pilak nina. Clara at Alistair na nakangiti sa araw na na-discharge ang ina nito. Umakyat sila sa hagdan patungo sa pangunahing kwarto. Naramdaman ni Clara na lalabas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Alistair, hindi po dapat tayo bulong niya. Shh, magtiwala ka sa akin. Naalala mo, pumasok sila sa walk-in closet. Ang bahagi na dating inokupa ni Carmina na may kanyang nga balahibo at matitinis na damit ay walang laman o dati. Ngayon ay may isang solong damit na nakabitin sa gitna na nililiwanagan ng ilaw sa kisame. Ito ay isang damit, hindi isang mapakunwaring damit para sa gala o isang designer na damit na gawa para magyabang. Ito ay isang simpleng damit na linen na puti, elegante, na may burda ng asul na bulaklak sa laylayan. Isang damit na amoy tag-araw, kalayaan, at kaputihan. Ano po ito? Tanong ni Clara. Ito ang iyong pagbibitiw. Sabi ni Alistair na nasa likuran niya,
tinitignan ang kanyang refleksyon sa salamin kasama ang sa kanya. Ito ang iyong opisyal na sulat ng pagpapaalis. Nagulat si Clara. Pinaalis niyo po ako. Oo, pinaalis ko ang kasambahay. Marahang hinawakan ni Alistair ang kwelyo ang asul na uniforme ni Clara. Pinaalis ko ang babaeng nagtatago sa likod ng apron dahil sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat sa higit pa. Pinaalis ko ang kasambahay na pakiramdam ay mababa siya. Nagsimulang tanggalin ni Alistair ang mabutones ng uniforme ni Clara. Hindi niya ito pinigilan. Nanginginig ang kanyang makamay, ngunit hindi sa takot, kundi sa isang electrical na pag-asa. Dahil ang babaeng nakatira sa bahay na ito, patuloy ni Alistair, bumaba ang kanyang boses sa isang humihingal na bulong. Ang babaeng nagmamahal sa aking maanak na parang isang leon. Ang babaeng nagligtas sa aking buhay. Ang babaeng iyan ay hindi nagsusuot ng uniforme. Ang babaeng iyan ay ang ginang ng bahay na ito. Kung gusto niya, nahulog ang asul na uniforme sa sahig, bumuong ang bilog ng patay na tela sa paanan ni Clara. Naiwan siya sa kanyang damit penloop, simple, puti, mahina at maganda. Hindi siya tinitigan ni Alistair ng may pagnanasa. Tinitigan niya siya ng may paghanga na nagparamdam sa kanya na parang isang reyna. Suotin mo ito, sabi niya na itinuro ang puting damit. Isinuot ni Clara ang damit. Perpekto ang fit nito, nagawa sa sukatan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at sa unang pagkakataon sa loob na maraming taon ay hindi niya nakita ang mahirap na babae na naglilinis ng mga sahig. Nakita niya si Clara, simpleng Clara na nagniningning. Lumapit si Alistair at inilagay ang isang puting bulaklak sa kanyang buhok. Kinukuha ang isang lumalaylay na hibla. Si Carmina ay nahatulan kahapon. Sabi ni Alistair ng bigla, iyon ang balita na nawawala, desayat taon. Pandaraya, pang-aabuso, tangkang pagpatay. Walang awa ang hukom, salamat sa mga video. Napapikit si Clara nang marinig ang pangalan. Ngunit niyakap siya ni Alistair sa bewang. Inaangkla siya sa kasalukuyan. Wala na siya, Clara. Siya ay isang multo. Walang sinuman ang muling sasaktan ka. Walang sinuman ang muling titingin sa iyo ng may paghamak. Ipinapangako ko sa iyo, Alistair. Lumingon si Clara sa kanyang braso na may luha sa mata. Wala po akong apelyido. Wala po akong titulo. Hindi ko po alam kung paano maging isang ginang. Hindi ko gusto ang isang ginang. Yinakap ni Alistair ang kanyang mukha sa kanyang makamay. Gusto ko si Clara. Gusto ko ang babaeng nagbasa sa akin ng 100 Years of Solitude. Gusto ko ang babaeng may mainit na kamay at matapang na puso. Nabibili ang mga titulo, Clara. Ang klase ay nasa kaluluwa at mayroon kang mas maraming klase kaysa sa lahat kang taong kilala ko na pinagsama-sama. Inilagay ni Alistair ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Hindi siya naglabas ng marangyang singsing na brilyante tulad ng ibinigay niya kay Carmina. Naglabas siya ng isang simpleng singsing, isang gintong banda na may maliit na esmeralda. Ang kulay ngang pag-asa, hindi ngang pera. Clara, gusto mo bang huminto sa pagtatrabaho para sa akin at magsimulang mamuhay kasama ako? Gusto mo bang maging opisyal na ina nina Lino at Pio? Gusto mo bang pakasalan ang hangal na bulag na ito na masyadong matagal bago makakita ang liwanag? Tiningnan ni Clara ang singsing, tiningnan si Alistair, at pagkatapos ay tumingin sa bintana patungo sa hardin, kung saan ligtas na naglalaro ang mga bata sa sikat ng araw. Bulong niya, at pagkatapos ay sinabi niya ng mas malakas na may tawa na nanggaling sa kanyang tiyan. Alistair. Sa lahat, isinuot ni Alistair ang singsing. Nahalikan sila. Hindi ito halik sa Hollywood movie. Ito ay isang tunay, malalim na halik. Selyado ngang pangako ngang isang taong nakakita ngang impyerno at nagpasya na bumuo nga langit. Papa Ines. Ang masigaw nga bata ang sumira sa sandali. Mabilis na pumasok ang mga kambal sa kwarto na may mga tuhod na namansahan ng damo. Agad silang huminto nang makita si Clara. Clara, sabi ni Lino na nanlalaki ang mga mata, mukha kang prinsesa. Hindi, tanga. Pagtatama ni Pio na si Nicosia. Mukha siyang mama. Ang salita ay lumutang sa hangin, mahiwaga, tiyak. Inilagay ni Clara ang kanyang kamay sa kanyang bibig na pinipigilan ang isang hikbing ang kaligayahan. Yumuko siya at ibinuka ang kanyang braso. Ang dalawang bata ay tumakbo patungo sa kanya at nagyakapan ng puti at mainit. Sumama si Alistair sa yakap na pinapulupot silang tatlo. Pio, sabi ni Alistair na hinalikan ang ulo ni Clara. Si Mama. Ang kamera ay dahan-dahang lumayo, lumabas sa bintana, tinatahak ang hardin na namumulaklak, umaakyat sa ibabaw ng mansyon na hindi na isang gintong kulungan, kundi isang tahanan. Ang araw ay nasa pinakamataas na punto,
at walang anumang anino ang nakikita.